Ang lalaking Diyos natin ay si Xuyanshi. Siya ay isa sa pinakamahusay na mananaliksik at marine engineer sa China. Sa isang simulation ng paghahagis ng kumpanya ng satellite, nagkaroon ng error sa signal. Matagumpay na natagpuan ni Yanshi ang butas para maayos ito bago maghiwalay ang satellite. Si Xiang Yuan ay ang panganay na babae ng Honghe Group. Gustong-gusto ng kanyang lolo na magpakasal siya, ngunit dahil sa napakataas na pamantayan at panlasa, wala pang sinumang nakapasok sa kanyang paningin. Sabi ng lolo niya na hindi niya dapat gawin ito at mas lalo siyang hindi nakinig sa kanyang kuya. Nang malaman niya ang tungkol sa nalalapit niyang paglalakbay sa Xi'an, labis siyang nagalit. Mula sa pagiging isang game streamer na may 5 milyong tagahanga, iniisip mo bang magtrabaho sa isang napakaliit, liblib na kumpanya? Sinabi ni Xiang Yuan na may sarili siyang plano at dahilan, kaya umaasa siyang igagalang ng kanyang kuya at lolo ang kanyang desisyon. Sa totoo lang, parte rin ng dahilan ay para iwasan ang kanyang lolo para hindi na siya nito piliting magpakasal. Papunta na siya sa airport nang nagkataong ang grupo ni Yanshi ay papunta rin doon. Nagpunta si Yanshi para bumili ng kape habang narinig ni Xiang Yuan sa tawag ng kanyang kaibigan na naghihintay ito sa airport para ihatid siya. Naglaro siya sandali at ang batang lalaking ito ay palihim na tumitingin sa kanya. Akala niya gusto ng bata ng chips, ngunit sinabi nitong hindi siya kumakain ng junk food at tumalikod. Nang makabalik si Yanshi dala ang kape, umakyat na rin siya sa paliparan at hindi nakalimutang bigyan ang bata ng pakete ng chips. Nagtaka ang kaibigan niya kung bakit siya papasok sa Duelin gayong may maganda at madali na siyang trabaho. Walang alinlangan niyang sinabi na gagawin niya ang pag-navigate sa kotse, na lalong ikinagalit ng kaibigan niya dahil lahat ng kumpanyang gumagawa ng ganyan ay nalugi na. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, kaya't ang tanging magawa ay batiin siya ng swerte. Sa eroplano, napakasarap ng tulog niya kaya kinailangan pa siyang gisingin ng flight attendant. Pagsakay niya sa sasakyan, nakita niya ang batang lalaki kaninang umaga na may masamang ugali sa kanya. Nang tumingala si Yanshi, biglang napagtanto ni Xiang Yuan na ito ang dati niyang crush at inisip na ito ay isang mapait na tadhana. Naalala niya noong sinubukan niya siyang ligawan, ngunit walang awa siyang tinanggihan ng binata. Dahil nagkataong magkasama pa sila sa sasakyan, sinadya niyang takpan ang kanyang mukha para hindi siya makilala ng binata. Nagmamadali siyang nag-text kay Xuryeng na sabihin na kasama niya si Yanshi sa kotse at humingi ng tulong. Yes iligtas mo ako. Biglang sumigaw ang binata sa likod na ang kanyang goddess, Shu, ay biglang nagdeklara ng paghinto sa streaming at binura pa ang kanyang Weibo. Kung alam lang niya na ang kanyang goddess ay nakaupo sa harap niya, siguradong magugulat siya, hehehe. Habang siya ay gumingiti, biglang sinabi ni Yanshi na wala namang maganda sa babae at ininsulto pa ito na nagpaalala sa kanya na kailangan niyang maging kalmado. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang sasakyan dahil nasira ito kaya kailangan nilang tumawag ng isa pa. Hiningi ng binata ang WeChat ni Xiang Yuan para makapagpadala siya ng bayad sa sasakyan mamaya at binasa niya ang pangalan ni Xiang Yuan na parang pamilyar kay Yanshi. Habang nag-aasaran, dumating ang bagong sasakyan kaya tumalon agad ang binata at umupo sa harap para mapilitang umupo si Xiang Yuan sa likod kasama si Yanshi. Nagtimpi na si Xiang Yuan ng matagal kaya napilitan siyang umupo sa likod kasama si Yanshi. Sinabi ng driver na hindi niya alam ang daan papuntang Sing, kaya nagtaka si Xiang Yuan. Nagtanong siya kung walang navigation system ang sasakyan at sinabi ng driver na mahal at hindi maganda ang kalidad nito, kaya kinailangan niyang ikonekta ang screen sa sasakyan para sundan ang direksyon mula sa kanyang device. Narinig niya na nag-aral ng mabuti si Yanshi pero nagbebenta pala ito ng kotse at nagmamayabang pa na parang mayabang at malamig ang ulo at hindi kasali sa mga bagay ng mortal. Isang taong nakatanggap ng napakaraming parangal, napilitan siyang lumipat ng paaralan dahil sa kanya. Nagsimula siyang mag-overthink, iniisip na dahil sa kanya, kaya naging ganito ang buhay niya. Pagkatapos basahin ang mensahe, tinawagan ni Xuryeng si Xiang Yuan para ipahayag ang kanyang pagkamangha kay Yanshi. Nakalimutan niya na nakakonekta pa ang kanyang telepono sa screen ng sasakyan, kaya ang speaker ng kotse ay napakalakas. Hindi niya alam kung saan siya magtatago, kaya dali-dali niyang pinutol ang koneksyon. Si Yanshi ay parang, okay lang ako, kumusta ka na ngayon? Sa wakas, dumating si Xiang Yuan sa kanyang destinasyon at isang gwapong lalaki ang lumapit at nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Nagalit si Xiang Yuan sa kanyang kaibigan dahil sa nangyari kanina na nagpahiya sa kanya, kaya di kinailangan pa siyang tulungan ni Yanshi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sombrero. Inusisa ni Gaoleng ang tungkol sa nakaraan nilang dalawa, ngunit binaliwala niya ito at pinauwi siya. Habang nag-aaral siya ng libro, tumawag ang propesor para magpasalamat sa pagtulong niya sa tumpak na satellite positioning loading system na makapasa sa test. Nagpadala si Fei Bai ng email kay Xiang Yuan ng file na nagpapakilala sa kumpanya ng Xi'an Duelin kinabukasan. Nag-ayos siya para maging maganda at naghanda na pumasok sa trabaho. Ngunit inabisuhan siya ng booking API ng sasakyan na nakansela ang biyahe dahil sa aksidente sa daan. Habang naghahanap siya ng sasakyan, lumapit si Ludong at nag-alok ng tulong ngunit tumanggi siya at isa pang sasakyan ang nag-alok na isama siya. Dahil pareho sila ng pupuntahan sa kumpanya, nagmadaling sumakay si Xiang Yuan sa sasakyan at nakita niya ang card na nagsasabing nagtatrabaho siya sa technical team. Habang pareho silang bumibili ng almusal at kape, lumapit si Renren, kinuha ang kape ng Duailin at pinilit siyang ibigay ito. Sinabi ni Renren na paano raw magiging kasing importante ng kanilang sales department ang kanilang technical department. Sinabi ni Xiang Yuan na kung inutusan siyang bumili ng kape,
Siguro, hindi naman kailangang dalhin iyon sa itaas para sa isang pulong, hindi ba? Galit na galit si Renren at pinanood na lamang si Xiang Yuan na bawiin ang kape para sa Duilin. Nagmamadali si Xiang Yuan na pumasok sa elevator, ngunit hindi umabot. Naiinis si Gao Leng kung bakit pa nag-hire ng tao ang kumpanya, gayong malapit na silang magbangkarote. Nakuha ng lalaking ito ang resume ni Xiang Yuan at nakita na nanalo siya ng first prize sa isang paligsahan sa Global Satellite Navigation System. Nagtaka ang boss at tinanong siya kung bakit siya umalis sa Shanghai para magtrabaho sa Duilin. Sinabi niya na gusto niyang gumawa ng isang bagay at mag-ambag para makatulong na mapaunlad ang lugar, kaya natuwa ang boss. Ang babaeng ito ay tinawag ng technical team na Durian Demon dahil palagi niyang sinisisi ang technical team at nagrereklamo sa boss. Ipinakilala ng boss si Xiang Yuan at sinabing ang babaeng ito ay ang Deputy General Manager ng kumpanya na si Li Qin. Nagkataon namang dumating si Yanxi, kaya ipinakilala siya ng boss bilang team leader isa ni Xiang Yuan at si Xiang Yuan naman ang mamumuno bilang team leader dalawa ng technical department. Sinisi ni Li Qin si Yanxi sa kita ng Tushu branch sa loob ng 2 taon at sinabing si Xiang Yuan ang pumalit sa kanya. Matalinong sinabi ni Xiang Yuan na nag-aral siya ng broadcasting kaya isa lamang siyang baguhan na tumutulong sa team leader. Malinaw na dahil hindi inaprubahan ng Deputy General Manager ang gastusin, paano niya magagawang ipatupad ang utos, kaya nagalit siya, umikot at bumalik sa kanyang trabaho. Nakita niyang magaling ang lalaki, ngunit pinipilit at binubuli ng iba, kaya nagdesisyon siyang palihim na itaas siya sa mas mataas na antas. Nakita ang malamig na ugali ng binata, naalala niya noong una ay ganoon din siya. Dinala ni Yanxi si Xiang Yuan sa loob ng kumpanya. Natisod siya sa pagmamadali kaya dali-dali siyang inalalayan ng binata. Bigla siyang sinabihan ng binata na mag-resign dahil hindi siya angkop para sa lugar na ito at binitawan ang kanyang kamay kaya bumagsak siya. Galit siya pero kinailangan niyang maging makapal ang mukha at makipag-usap sa kanya, ngunit may humadlang sa usapan niya. Dahil naiinis, sinabi niyang pupunta siya sa administrative office ng mag-isa at hindi niya nakalimutang humingi ng tawad sa binata tungkol sa nangyari kagabi at umaasa siyang mapapatawad siya nito. Sinuri siya ni Renren sa bawat detalye at tinanong ang kanyang mga kasamahan kung anong brand daw ang bag na suot niya. Nagdagdag pa ng panggatong sa apoy ang mga babaeng ito, na lalong ikinagalit ni Renren dahil natatakot siyang maagaw ni Xiang Yuan ang kanyang mail god. Nang idinagdag si Xiang Yuan sa group chat ng kumpanya, binati niya ang lahat sa isang napakaunike na paraan. Nagbigay siya ng 1,000 yuan na hinati sa 80 red envelopes at nagmadali ang lahat sa kumpanya na kunin ang mga ito. Biglang naalala ni Xiang Yuan na hindi na siya sinusuportahan ng kanyang lolo, kaya naging mahirap na siya dahil sa huli niyang kalokohan. Naghintay siya ng matagal ngunit hindi pumasok si Yanxi para kunin ang red envelope habang ang lahat ay tuwang-tuwa dahil nakakuha sila ng maraming pera. Nag-usisa si Renren at sinubukang buksan, ngunit $1.5 lang ang nakuha niya kaya nahiya siya at hindi alam kung saan magtatago. Binasa niya ang newsboard at nakita niyang sinisiraan siya ni Gao Leng, kaya pumasok siya sa technical room at ipinakita sa kanya ang mensahe. Natuwa si Duilin nang makita si Xiang Yuan muli, ngunit medyo nag-aalangan siya dahil masyadong malapit ang upuan niya kay Yanxi. Nakita niya ang kanyang interview file at labis siyang nagalit dahil labis siyang pinalaki ni Xiaobei na parang napupunta sa kabayo o bumababa sa aso. Kaya pala walang gustong makipag-ugnayan sa kanya noong una siyang pumasok. Lumapit si Gao Leng at tinukso si Yanxi tungkol sa pang-araw-araw na pagkikita sa dating crush kung nakakainis ba. Pagkatapos ng quarterly summary meeting ng kumpanya, nanatili pa rin sa meeting room si Xiang Yuan at Yanxi. Ipinaliwanag niya na nag-post si Gao Leng ng ganoon dahil maraming beses na pinilit ng head office ang mga walang kwentang tao, kaya nagalit siya. Nalaman ng technical staff na tiyak na magkakilala ang dalawa noon. Nagbigay ng direktiba ang boss na maglipat ng ilang tao mula sa team 1 patungo sa team 2 ni Xiang Yuan para magtrabaho. Sinabi niya na sapat na si Gao Leng, kaya walang nagawa si Yanxi kundi sumang-ayon. Nagtaka si Gao Leng kung bakit siya lang ang kasama, kaya sinabi ni Xiang Yuan na dahil gwapo siya, okay ba? Sa wakas, naging masaya siya. Nag-alinlangan si Duilin na humingi ng pahintulot na sumali sa team 2 at agad siyang pumayat. Kinabukasan, dinala ni team leader Xiang Yuan ang kanyang mga kasamahan sa isang araw na biyahe. At medyo naiinggit ang lahat sa team kina Gao Leng at Duilin. Pinuna ng mga empleyado si Sister Cao dahil pinayagan niyang magbakasyon ang grupo ni Xiang Yuan sa loob ng ilang araw. Samantalang nakiusap pa siya ng mahaba bago niya nilagdaan ang kanyang application leave para sa kasal. Nakita ng boss na ang pag-a-apply ni Xiang Yuan ng leave ay naging usap-usapan sa buong kumpanya, kaya tinanong niya si Yanxi kung mayroon siyang anumang komento. Agad na nag-text si Yanxi sa grupo at ipinaliwanag na hindi alam ng bago niyang empleyado ang mga patakaran ng kumpanya at tuturuan niya ito pagbalik at humingi siya ng tawad sa lahat. Lahat ng nakabasa ay nasiyahan at nagulat dahil hindi pa siya kailanman nag-text sa grupo para ipagtanggol ang sinuman. Habang nagsasalita sila ng masama, pumasok si team leader Yan at binatukan sila ng ilang beses. Pagkatapos ng bakasyon, sinimula ni Xiang Yuan ang kanyang pangunahing trabaho. Ang kanilang trabaho ay kumpletong itala ang
trajectory ng buong ruta ng pagmamaneho. Tumawag si Gaoleng para ipaalam sa boss ang tungkol sa daanan na nakatanggap ng maraming negatibong feedback mula sa mga driver. Ngunit bigla itong nawalan ng signal at hindi na makontak. Nag-alala si Yanshi nang subukan niyang tawagan ito, ngunit hindi siya makakuha ng sagot. Sa kabilang banda, si Xiang Yuan at ang kanyang mga kasamahan ay nagtatala pa rin ng mga error para maresolba ang problema at pagkatapos ay umuwi na sila. Nag-alala si Yanshi at sinubaybayan ang signal ni Xiang Yuan hanggang sa lumitaw itong muli at doon lang siya nakampante. Tumawag siya sa video kay Gaoleng at nakita niya si Xiang Yuan na nagtatrabaho sa sasakyan. Palihim din siyang nagmamasid at nagtatrabaho. Magkatulad pa sila sa pag-inom ng tubig na medyo nagustuhan niya. Pareho silang nagtrabaho hanggang umaga at bigla siyang naglabas ng boses na ikinagulat niya. Lumalabas na sinusubaybayan niya ang kanyang trabaho mula pa kagabi, kaya nag-text siya sa kanya para ipaalam na seryoso siya sa kanyang ginagawa. Nagpadala pa siya ng isa pang text na nagsasabing hindi na siya interesado sa kanya, kaya huwag siyang masyadong maging makasarili. Nagulat si Duilin dahil ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang boss na nag-post ng status sa WeChat. Pagbalik ng lahat sa kumpanya, hindi nila nakalimutang bumili ng regalo para sa Team Isa. Ngayon ay araw ng sweldo, kaya inanyayahan ni boss yan ang lahat na kumain. Ngunit nag-aatubili si Xiang Yuan na pumunta dahil sa text na aksidenteng na ipadala niya. Sa sandaling iyon, tumawag si Yuzhai at ikinuwento ni Gaoleng kay boss yan ang sitwasyon. Ibinigay niya ang telepono kay Xiang Yuan at tinukso siya ni boss yan kung nahihiya siyang pumunta, kaya sinabi niyang gusto niyang kumain ng crawfish. Pagdating ng sasakyan, nahihiya siyang nagsabi na nagbibiro lang siya dahil natatakot siyang mahihiya siya kapag nagkita sila. Inaya niya akong bumili ng crawfish pero puro gulay at kung ano-ano lang ang binili niya. Tiningnan kong mabuti ang mga binili niya at puro mga bagay pala na gusto kong kainin noon. Dinala niya ako para bumili ng isang malaking bag ng crawfish. Hawak niya ang dalawang bag kaya hindi niya masagot ang telepono, kaya mabilis kong kinuha ang telepono para sa kanya. Bigla kong napansin kung bakit ang lamig ng kamay niya, parang ugali niya, at nagtataka ako kung malamig din ba ang dugo niya. Akala ko kung sino ang tumawag, si Gaoleng pala na nagmamadaling pabalikin sila para kumain. Ipinagyabang ko ang dalawang lollipop na espesyal kong pinili at binili. Ngunit sinabi niya na nahulog ko ang resibo ko sa supermarket, kaya hindi ko alam kung saan ako magtatago sa kahihiyan. Malapit na silang dumating nang lumapit si Chen Shu at sinabing hiwalay na si Yanshi at may inaalagaan siyang 7 o 8 taong gulang na bata. Nakatira pa siya sa isang maliit at makipot na bahay, kaya paano raw siya nagkaroon ng pera para bumili ng ganoong karaming pagkain, kaya inakala ni Xiang Yuan na totoo yun. Sinabi ni Chen Shu na gusto raw siyang ibalik ni Chen San sa kumpanya sa susunod na taon, ngunit tila hindi masyadong gusto ni Yanshi. Nag-uusap ang grupo tungkol kay Boss Yan na sinasabing dahil kay Xiang Yuan kaya naging kalmado at matapang siya sa pagtrato kay Renren. Patuloy na kinukumbinsi ni Chen Shu si Yanshi na bumalik sa aerospace industry na may magandang benepisyo. Habang nag-iisip siya ng malalim, dinalhan siya ni Xiang Yuan ng beer para makipag-usap sa kanya. Nakita niyang mahilig siya sa aerospace technology, kaya tama lang pala na nagtatrabaho siya rito. Nais niyang magkaroon ng malaking kahulugan ang navigation sa paningin ng lahat sa hinaharap at nag-iwan din siya ng pahiwatig sa kanya. Naalala niya noong bagong lipat lang siya, nagustuhan niya siya sa unang tingin, kaya nagpakapalan siya ng mukha at nagpakilala. Gumastos pa siya ng pera para makapagpalit ng upuan sa tabi ni Yanshi sa isang seminar. Si Xiang Yuan ay hindi umabot sa 6 puntos sa kanyang English exam, kaya nakiusap siya kay Yanshi na turuan siya. Pagkatapos niyang magmakaawa, umayag din siyang turuan siya sa loob ng 1 oras. Unti-unting gumanda ang mga marka ni Xiang Yuan at nagmakaawa siyang ilibre siya ng hapunan at sa wakas ay pumayag din siya. Ano pa ang mas maganda kaysa sa nakasakay sa sasakyan ng kanyang crush? Biglang may lumitaw na kaibigan na humiling na sumama sa kanila para kumain, kaya kinailangan niyang isama siya. Habang kumakain sila, muntik nang mahulog sa hotpot ang kanyang bracelet. Buti na lang at nasalo ito ni Yanshi at ibinalik sa kanyang pulso. Ilang araw na lang at birthday niya na, ngunit binigyan niya na rin siya ng sorpresa sa pamamagitan ng isang zero gas na kwintas. Sa araw ng kanyang kaarawan, binigyan siya ng isang lalaking kaibigan ng cake sa klase, kaya labis na nagalit si Yanshi. Dinala niya ang unang hiwa ng cake na ginupit niya kay Yanshi, ngunit nagbago ang isip niya at hindi na siya dumalo sa birthday party. Tumakbo siya para tanungin ang dahilan, ngunit malamig siyang tumanggi, kaya nagalit siya at inihagis sa lupa ang regalo na balak niyang ibigay sa kanya. Nang masabi niya ang nasa loob niya, gumaan ang pakiramdam niya at tinanong niya ang tungkol sa nangyari noon kung bakit siya pumayag na pumunta sa bahay nila, ngunit hindi na siya tumuloy. Nililihis niya ang usapan at sinabing gusto ba niyang mag-usap tungkol sa nakaraan ngayon, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nangako siyang kalilimutan niya ang nakaraang hidwaan at makikipagkilala siyang muli sa kanya sa bagong katauhan, kaya pumayag siya. Kinabukasan, pumunta si Xiang Yuan para hanapin si Boss Lee para tingnan ang profile ni Yanshi at sinabi niya na nasa head office iyon. Pumunta siya sa head office para kunin ang file at nakita niya na maayos naman ang pag-aaral niya sa bagong kapaligiran. Aksidente niyang narinig sa banyo ang 2 babaeng empleyado na nagsasalita ng masama tungkol kay Boss Lee na nagsasabing makaluma at cheap daw ang pananamit nito. Ikinuwento pa nila na may relasyon daw sina Lichai at Renren. May balita pang nagde-date raw sina Yanshi at Xiang Yuan at nagpapalitan ng bitag, kaya naisip niya na talagang kailangan niyang turuan ng leksyon ang mga ito. Bumili si Xiang Yuan ng kape, ngunit napansin niyang hindi sapat ang laman ng kanyang card para sa US dollars 1,000,000. Kinailangan niyang gamitin ang card na ipinahiram sa kanya ng kanyang kuya dahil hindi
hindi na siya sinusuportahan ng kanyang lolo. Nagjo-joke pala ang kuya niya na binigyan siya ng card na walang laman kaya nahiya siya at umalis na lang dahil sa pangutya ni Renren. Humingi ng tulong si Xiang Yuan sa kanyang mabubuting kaibigan para makahiram ng pera at agad siyang binigyan ni Xurieng ng $5,000 para maligtas. Pagpasok niya sa opisina, nakita niyang galit na sinisigawan ng deputy boss si Yanshi. Lumabas ang deputy boss at nagtanong kung ano ang trabaho ng mga magulang ni Xiang Yuan kaya sinabi niyang maaga silang namatay. Nagkasama silang maglolo kaya inakala ni Yanshi na dahil sa sitwasyon kaya siya nagtatrabaho dito. Binilhan ni Xiang Yuan ng pagkain si Yanshi at nakipag-usap sa kanya para mabawasan ang stress niya sa trabaho. Pumasok si Gaoleng at inakala niyang maghahalikan sila kaya sinabi niyang, mga kapatid, lumabas na kayo at manood ng romance movie. Pilit na tinanong ni Xiang Yuan ang dahilan ng pagproseso ng data ng module ni Ming Seong. Ngunit sinabi niya na huwag na siyang mag-alala. Nagpahayag siya ng galit na hindi siya dati ganoon kawalang pakialam, kaya anong trahedya ba ang nangyari sa kanya. Nagdesisyon siyang pag-aralan at ganap na resolbahin ang kasong ito para tulungan siyang malinis ang kanyang pangalan. Lumabas siya at inutusan ang kanyang mga kasamahan na tulungan siya sa iba't ibang gawain at nangako siyang ililibre niya silang lahat sa Xiaoda AG kapag natapos na. Humingi ng paumanhin ang lahat na may kailangan silang gawin sa bahay, kaya hindi sila makakapag-overtime kasama siya. Si Zhang Jun lang ang nagboluntaryong manatili at magtrabaho kasama niya. Lumabas na nag-text pala si Yanshi at hiniling sa kanya na manatili at tulungan siya. Nakipagkita si Xiang Yuan kay Deputy Boss Lee para kunin ang mga dokumento ni Ming Seong at ininsulto niya si Yanshi na napakabagal magtrabaho kaya hindi pa siya na-promote. Si Xiang Yuan lang ang hindi sumama sa kainan ng buong kumpanya kaya sinamantala ni Renren ang pagkakataon para ilantad na kaninang umaga ay wala siyang sapat na pera sa kanyang card para makabili ng kape. Umalis siya sa party at palihim na naghintay sa kanya sa labas ng kumpanya, ngunit hindi niya alam na nagtatrabaho pala siya hanggang hating gabi. Kinabukasan, lasing na lasing ang mga lalaki kaya nag-absent sila sa trabaho. Binalaan ni Xiang Yuan si Yanshi na huwag niyang isama ang kanyang mga tauhan sa pag-inom ng ganoon kalasing. Pagkatapos ay hinila niya si Gaoleng at nagtanong tungkol kay Ming Seong kung bakit walang nagmamalasakit. Nagdesisyon siyang hanapin si Huang Kaiming para imbestigahan ang katotohanan. Ang lalaking ito ay isang matandang lalaki na mahilig sa kagandahan at nag-aalaga ng mga Google baby. Nang makita ni Renren si Xiang Yuan na pumupunta sa kanya, paano raw hindi magiging masama ang iniisip niya. Nang malaman ni Yanshi na pumunta si Xiang Yuan para makipagkita kay Old Kaiming, nag-text siya para tanungin siya tungkol sa sitwasyon. Labis siyang pinuri ng matanda na hindi lang maganda kundi matalino pa at siniraan niya si Yanshi. Lihim na kinukuhanan ng video ni Renren ang bahagi kung saan malapit siyang hinawakan ng matanda at sinisiraan pa nito si Yanshi. Ipinadala niya ito kay Yanshi para tingnan at siya ay labis na nabigo nang makita niyang masayang nakikipagkamay pa siya rito. Kinaumagahan, pumunta siya sa kumpanya at narinig ang tungkol sa pagdating ng isang tao upang pag-usapan ang isang video. Naghintay siya kay Yanshi na pumasok upang magtanong tungkol sa video at ipinakita naman niya ito sa kanya. Nagpaliwanag siya ngunit sinabihan lang siya ni Yanshi na huwag masyadong makialam kaya galit siyang lumabas. Pinagalitan naman siya ni Chen Shu at sinabing hindi ka ba humingi ng tulong at sumagot si Yanshi ng hindi ko alam kung bakit. Inihanda niya ang kontrata para pirmahan niya at hiniling naman ni Yanshi na sabihin niya sa lahat na mag-overtime ngayon. Ang ngiti ay bumalik sa kanyang labi ngunit naglaho ito sa harap ng grupo ng mga empleyado. Maaga kinabukasan, dinala siya ni Yanshi upang makipagkita sa Boss Liang, isang tao mula sa Xinghang Company. Hiniling niya sa kanila na tulungan sila sa mga gastos upang makagawa sila ng signal processing module sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng talakayan, gusto niyang bumalik si Yanshi sa Xinghang Company para magtrabaho. Nagtataka si Xiang Yuan kung bakit nananatili si Yanshi sa Weilin dahil hindi lahat ay makakapasok sa Xinghang. Dahil sa pag-overtime ng ilang araw, nabanggit ni Gaoleng na medyo pagod siya kamakailan. Dali-dali siyang pumasok sa banyo upang mag-ayos at lumabas na parang isang diyosa. Nagtrabaho ng gusto ang lahat araw at gabi at sa wakas ay natapos ang deadline. Humingi ng pahintulot si Xiang Yuan kay Boss Lee na bigyan ng day off ang buong team bukas at tuwang-tuwa naman ang lahat. Nang oras na iyon, tanging sina Xiang Yuan at Yanshi na lang ang naiwan sa kumpanya at silang dalawa ay umupo at nag-inuman, nagbahagi ng saloobin tungkol sa kanilang tagumpay. Kinaumagahan, na-notify siya na may utang siyang halos 200,000 yuan dahil sa mga branded na bag na in-order niya dati nakararating lang. Wala siyang magawa kundi ibenta ito online at si Ing Renren ang bumili at humiling sa kanya na panatilihing lihim iyon. Naalala ni Xiang Yuan na dati ay gustong sumali ni Yanshi sa scientific and technical competition, ngunit nagbago ang isip kaya nagmakaawa siya kay Yanshi na sumama sa kanya. Naalala niya ang sinabi ni Boss Liang na dahil sa pagbagsak ng kumpanya, kahit gaano pa kagaling si Yanshi, hindi niya maakit ang mga investor, kaya nag-isip siya. Pagkatapos ng trabaho, dinala siya ni Yanshi upang makipagkita kay Wang Anqing, ang taong naglunsad ng Xinghang Innovation Competition. Sinabi ni Yanshi na sasali siya sa ilalim ng pangalan ni Anqing at tinalakay ang plano. Pagkatapos ng talakayan, pinagbilinan niya si Xiang Yuan na huwag ipaalam ang tungkol dito sa team sa kumpanya. Sa daan pa uwi, tinanong niya kung bakit tinanggihan ni Yanshi ang premyo ng kompetisyon at sinabi naman niya na narinig niya ang tungkol sa pagkakautang niya kay Gaoleng ng 200 yuan. Bigla siyang nagulat at sinabi na hindi pa niya naaayos ang kanyang personal na kalagayan sa pananalapi pansamantala. Kailangan nilang itago ang paglahok sa innovation competition kaya hindi sila makapag-usap sa kumpanya. Inimbitahan niya sina Yanshi at Anqing sa bahay niya para mas madali ang talakayan. Umuwi
Umuwi siya at dali-daling naglinis ng kwarto para sa pagpupulong ni Yanxi at Anking. Naunang dumating si Yanxi, nakita niyang kumakain siya ng noodles, kaya lumabas siya para magpahangin, ngunit ang totoo ay nag-aalala siya tungkol sa sarili niyang kalusugan. Sinabi niya na mayroon siyang malubhang sakit sa puso, kaya kailangan niyang pumunta sa Shanghai, sa lalong madaling panahon. Nag-alok siya na tulungan siyang kumonekta sa kanyang tiyuhin na isang napakagaling na espesyalista sa paggamot ng sakit na ito. Nagpasalamat siya kay Yanxi, at sa sandaling iyon, dumating din si Anking at pinuri ang laki ng bahay niya. Sinabi niya na pinayagan siyang manatili ng kanyang kaibigan, at bumulong naman si Anking kay Yanxi. Hindi ko alam kung sinong mayaman na boyfriend yan. Nagsimula silang tatlo na magtalakay at mag-aral tungkol sa trabaho. Matalinong napansin ni Anking na mukhang may pagtingin na sa isa ang dalawa, ngunit nag-aalangan pa, kaya lumipat siya sa ibang lugar para magtrabaho. Bilin niya na matagal pa ang kompetisyon, kaya huwag muna siyang magpupuyat, at naramdaman naman niya ang init sa kanyang puso. Gabi na nang dumating si Ludong na may dalang tirang cake mula sa kaarawan ng anak niya, at nagpakita agad ng masamang pakikitungo si Yanxi. Pinayuhan siya ni Anking na magpayaman na siya para matalo si Ludong o kaya naman ay manligaw na siya ng husto kay Xiang Yuan dahil baka wala na siyang makuha. Kinaumagahan, tinawag ni Deputy Boss Lee si Xiang Yuan at sinaway siya dahil sa katamaran ng mga teknisyan at hiniling kina Xiang Yuan at Yanxi na ayusin ang kanilang paraan ng pagtatrabaho. Pumunta si Yanxi sa Shanghai at agad siyang nakita sa ospital kasama si Zhang Yi. Sinisi niya si Yanxi dahil sa pamumuhay na parang pagong na nagtatago sa Weilin sa halip na umunlad ng husto sa Shanghai. Nagpulong si Xiang Yuan sa team upang ayusin ang mga patakaran sa pagtatrabaho ng departamento at nagmungkahi siya ng pagtatrabaho batay sa mga target. Kung sino man ang lumampas sa pangunahing sa taong iyon, makakatanggap ng karagdagang performance bonus sa halip na mag-punch in at out araw-araw. Naghiyawan sila sa tuwa habang si Lichai naman ay mukhang inis dahil para itong pagpapabagsak sa kanya. Galit siyang nagtapo ng kape at umalis. Tanging si Dr. Guyan, ang tiyuhin ni Xiang Yuan, ang makakatulong sa matandang lalaki na maging matagumpay ang operasyon sa puso. Ngunit sa kakatawag ni Yanxi kay Dr. Gu, nalaman niyang nagbabakasyon siya sa ibang bansa kaya iba ang gagawa ng operasyon. Matagal silang naghintay at lumabas ang doktor upang ipaalam na matagumpay ang operasyon at labis silang natuwa. Inakala nilang si Dr. Wang siya, ngunit laking gulat nila nang malaman nilang siya pala si Dr. Gu. Nagtanong pa siya kung maayos ba sina Yanxi at Xiang Yuan ngayon. Lubos siyang nasiyahan dahil salamat kay Yanxi ay pumayag ang bata na humingi ng tulong sa kanya. Isang araw pa lang siyang nagbabakasyon, ngunit tinawagan siya ni Xiang Yuan, nagreklamo at ginipit siya, kaya napilitan siyang bumalik dito para asikasuhin ang kasong ito. Nag-text si Yanxi sa kanya upang magpasalamat at tumawag naman siya upang kumustahin ang sitwasyon. Hindi niya nakalimutang magpasalamat ulit at sinabi pang tinulungan niya siyang ayusin ang mga bata sa kumpanya. Galit na galit si Likin sa walang oras na sistema ng pagtatrabaho ni Xiang Yuan na hindi nagulat sa kanya. Nagulat si Likin dahil napaka-imposible na ganoon kabilis na aprobahan ng punong himpilan. Napagtanto ni Likin na si Xiang Yuan ay kasapi ng grupo ni Chen San, kaya lumambot ang boses niya at sinabing maghihintay siya at titingnan ang resulta ng trabaho ng team. Agad na nagulat si Likin kay Boss Lee at sinabi naman niya, mga agresibong bata lang iyan. Naalala niya noong bagong empleyado pa si Yanxi. Napaka-energetic din niya, ngunit kinailangan din niyang sumuko dahil sa pressure mula kay Deputy Boss Lee. Kinalikot ni Chen Shu ang tungkol sa paghihigpit ni Deputy Boss Lee sa technical team na hindi naaabot sa deadline ng order ng Ming Sayong Electronics. Dahil dito, malamang na malaking gulo ang kahaharapin ni Xiang Yuan at Yanxi, kaya hindi na niya hinintay pa si Yanxi na umuwi at nagsimula na siyang pag-aralan ang plano kinagabihan. Kinaumagahan, galit na galit si Deputy Boss Lee dahil hindi natapos ni Xiang Yuan ang assignment kagabi. 2 pirma lang ni Huang Kaiming ang kulang, ngunit hindi pa rin nagawa ng maayos. Gusto niyang tanggalin na si Xiang Yuan, ngunit sinabi ni Boss Lee na kumalma siya. Tumulong si Chen Shu at sinabing matagal nang masama ang ugali ni Deputy Boss Lee kaya hindi mo masisisi si Xiang Yuan. Sinabi ni Boss Lee na napakamaawain niya sa mga babae, kaya mag-sorry lang si Xiang Yuan at ayos na ang lahat. Inutusan niya si Chen Shu na tawagan si Yanxi para dalhin si Xiang Yuan at ayusin ang sitwasyong ito ng mabilis. Nagdidin na silang dalawa nang tumawag si Chen Shu at sinabi ang tungkol sa ginawa ni Xiang Yuan kagabi na ikinagalit ni Kaiming. Tinanong niya si Xiang Yuan kung bakit at sinabi naman niya na ipinagtatanggol lang niya ang kanyang superior para hindi mapahiya sa inuman kaya tinuruan niya lang ito ng leksyon. Tumawa siya at pinayuhan siya na huwag nang magpakabayani para sa kanya sa hinaharap at nag-dinner silang dalawa. Naglalakad silang pauwi nang makita sila ni Liang, ang class loudspeaker, at binati silang dalawa. Balak sana niyang umiwas, ngunit hindi niya nagawa kaya nakipag-usap siya sa binata. Nakilala niya si Yanxi, ang henyo ng klase, kaya gusto rin niyang makipagkilala. Inanyayahan ni Liang ang dalawa na sumakay sa kanyang kotse pauwi. Sa daan, patuloy siyang nagtatanong tungkol sa relasyon nilang dalawa, kaya labis silang na-awkward at gusto na lang nilang patahimikin si Liang. Inanyayahan ni Liang ang dalawa na sumama sa pagtitipon ng mga kaibigan, ngunit tumanggi siya, habang si Yanxi naman ay pumayag. Nagtaka si Xuyan kung bakit naroon si Yanxi, kaya nagsismisan sila. Tinulungan ni Yanxi si Xiaobai sa trabaho, at humingi naman si Xiaobai ng wechat ni Yanxi. Lumapit si Zhongling, nakita si Yanxi, at lumapit na mayabang kay Yanxi. Hinikayat ni Xuyan si Xiang Yuan na ligawan na si Yanxi, dahil baka maunahan pa siya ni Zhongling.
Hininga ni Zhongling si Yan Shi na buksan ang takip ng bote ng tubig niya. Ngunit sinabi ni Yan Shi kay Liang na siya na ang magbukas dahil masakit ang kamay niya na ikinatawa ni Xiang Yuan sa loob-loob niya. Pagkatapos kumain, naglaro sila ng Counter-Strike at sinamantala ni Zhongling ang pagkakataon na maglaro at makahawak-hawak kay Yan Shi. Galit na galit si Xiang Yuan kaya pinalayas niya si Liang para siya na ang makapaglaro. Nangako si Xiao Bai na kung matalo siya sa larong ito, sasamahan niya itong manood ng scene at pumayag naman siya. Hindi nagustuhan ni Yan Shi iyon kaya silang dalawa ni Xiang Yuan ay nag-focus at nagtulungan. Nang makita ni Zhongling na magkasundo silang dalawa, nagselos siya at binaril ang mga kakampi sa laro. Sinabi niya na hindi niya sinasadya dahil hindi niya nakita si Xiang Yuan sa harap. Sinadya ni Zhongling na talunin si Xiang Yuan at nagsorry lang. Nang makita ito ni Yan Shi, gumanti siya at nagsorry din na labis na ikinagalit ni Zhongling. Naglakad silang dalawa pa uwi at sinabi ni Yan Shi na sa mga mata niya kanina, alam niyang hindi gusto ni Xiang Yuan si Zhongling. Tinanong naman ni Xiang Yuan si Yan Shi kung ang mga mata niya ngayon ay nagsasabi kung gusto niya ito o hindi. Niyakap niya ito at sinabing hinihila lang kita dahil baka masagasaan ka ng kotse, kaya huwag kang magkamali. Tinanong niya kung nagmahal na ba ito at sinabi naman niya na nagmahal na siya online na ikinatawa niya. Nalaman niyang ito ay noong first year college siya at nagkakilala sila sa laro at nagtaka naman si Xiang Yuan kung bakit sila naghiwalay. Nagkwento rin si Xiang Yuan na noong first year niya, nagka-boyfriend din siya sa laro na si Nao. Tinuruan siya nitong maglaro, kausap siya araw-araw, ngunit ayaw mag-video call. Sinubukan pa niyang hanapin ang address nito para makita ito, ngunit hindi niya nakita at mula noon, bigla na lang itong naglaho. Hindi niya alam na si Yan Shi pala ang binata noong taon na iyon at lihim na nakikinig sa masasamang kwento niya tungkol dito. Dumaan si Xiang Yuan sa butika at tumakbo papasok para bilhan siya ng gamot sa sipon. Galit na galit dahil hindi siya nag-iingat sa kalusugan niya. Sumakay na silang dalawa pa uwi at nagulat ang tao ng kanyang lolo na naimbestigahan na niya ang background ni Yan Shi. Pinayuhan niya si Xiang Yuan na lumayo kay Yan Shi dahil malaki ang koneksyon nito kay Chen San. Noong taon na iyon, binigyan siya ni Chen San ng 1,500,000 yuan para pumunta sa Weilin branch. Nalito siya nang malaman niya ang impormasyong ito at balak sana niyang tanungin si Yan Shi. Ngunit nagbago ang isip niya at nagdesisyon na hindi na sasali sa innovation competition. Nagpasya siyang bumalik sa Weilin at ibinalik niya ang scarf ni Yan Shi at tinanong naman siya nito kung bakit siya nagagalit. Sinabi niyang may naunawaan na siyang ilang bagay at umalis na ikinataka ni Yan Shi. Lihim siyang umuwi sa bahay ng lolo niya habang hindi alam ng lolo niya na nag-ehersisyo siya sa labas. Kinaumagahan, naghanap si Xiang Yuan ng sasakyan sa Appy para pumunta sa airport at nakita niya si Chen San. Nang makita niyang papunta rin ito sa airport, kinansela ni Xiang Yuan ang flight niya sa Appy at sinamantala ang pagkakataon na tanungin ang tungkol sa relasyon nila ni Yan Shi. Inasahan ni Chen San na malamang na may hindi magandang haka-haka ang mga tao tungkol sa kanila. Iginigiit ni Chen San na malinis ang trabaho nila ni Yan Shi, kaya huwag siyang mag-iisip ng masama tungkol kay Yan Shi. Sa sobrang pag-iisip, nakalimutan ni Xiang Yuan na magtanong kay Chen San kung pwede siyang sumabay sa sasakyan papunta sa airport. Dahil hindi niya naabutan ang flight, umuwi na lang siya para kumain kasama ang kanyang lolo at nag-usap silang maglolo tungkol sa kanyang pagtatrabaho sa Weilin nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos ng pagtatalo, pumunta siya kasama si Xuyan sa isang bar para makita ang Game Dancing God na nagla-livestream. Nakilala ni Gaoleng ang Big Sis sa loob kaya dali-dali niyang tinawag ang lahat para tingnan. Katatawa lang nila nang lumabas ang boss, kaya naintindihan ni Gaoleng ang sitwasyon at dali-daling nagpadala ng livestream link kay Yan Shi. Nagtalo-talo sila kung maaakit ba si Xiang Yuan kay Dancing God o hindi at nagpasya silang ipanalo si Xiang Yuan kay Yan Shi. Kinailangan ni Gaoleng na mag-top up para i-highlight ang spam comment na nagpapatunay ng pagmamay-ari ni Boss Xiang kay Boss Tzu. Nabasa iyon ni Xiang Yuan at sigurado siyang gawa iyon ng team ni Gaoleng at nagtaka kung nanonood ba si Yan Shi ng kanyang livestream. Nakita ni Dancing God na nagte-text siya kaya tinanong niya kung sino ang katext niya. Sumagot naman si Xiang Yuan na boyfriend niya at tuwang-tuwa naman si Yan Shi habang nanonood ng livestream. Inimbitahan niya ang lahat sa silid na kumain ng hapunan at walang aalis hanggang hindi sila lasing. Kinuha ni Gaoleng ang telepono ni Boss Tzu, tinawagan si Xiang Yuan at ipinagyabang na nag-spam siya kanina at kung nakita ba niya iyon. Kinuha ni Yan Shi ang telepono at tinanong siya kung kailan siya uwi para sunduin niya. Nahihiya siyang sinabi na nakalimutan niyang patayin ang mic kanina at sinabi naman niya, wala akong alam. Nagpatuloy silang dalawa sa pagtawag habang nakatingin sa kalangitan, nanonood ng pagbagsak ng niebe. Kinaumagahan, pagkababa ni Xiang Yuan ng airport, nakita niya si Yan Shi na naghihintay sa kanya mula pa ng maaga. Sinuot niya ang kanyang salamin at naglakad na nakatingin sa itaas, ngunit hinawakan niya ang kamay niya at sinabing bulag ba siya. Nagbiruan silang dalawa ng ilang sandali at sumakay sa kotse niya pa uwi. Hindi niya nakalimutang isuot ang scarf sa leg niya at inayos pa niya iyon para sa kanya na ikinatuwa niya. Tumakbo siya sa salamin at sinabing ang pangit niyang magtali ng scarf, ngunit hinayaan pa rin niyang suot iyon papuntang kumpanya. Nakita niya ang team ni Ying Renren na binubuli ang technical team dahil sa pagtaas ng mga pamantayan ni Xiang Yuan para sa compensation fee na nakakasama sa sales team. Tinawagan ni Xiang Yuan ang kanyang lolo para ipaalam na gumawa na siya ng draft para sa pagbabago ng compensation fee payment sa Weilin branch. Gusto niyang aprubahan ng kanyang lolo ang draft niya, ngunit hindi ito pumayag dahil sa
sa ginawa niyang pagkasira ng loob ng customer na magpapababa ng kita ng Wei Lin sa susunod na taon. Inulit niya ang kanilang kasunduan at pinayuhan siyang huwag nang pahirapan pa ang kumpanya. Pinilit pa rin niyang igiit na tutulungan niya ang kumpanya na manatiling matatag sa merkado at inulit ang pangako ng kanyang lolo na bibigyan siya ng 3 pagkakataon. Napilitan ang kanyang lolo na ibigay ang isang pagkakataon ng kanyang apo kapalit ng pag-apruba sa draft na ito. Nang makita ni Xiang Yuan ang notification ng pag-apruba, nagpasalamat siya sa kanyang lolo at nagpadala naman ito ng larawan na nagpapakita na mayroon pa siyang 2 pagkakataon. Tiningnan ng Wei Lin ang performance ng bawat isa at nakitang kategorya kilang ang karamihan, mas mataas ng isang kategorya si Yan Shai, habang si Xiang Yuan ay nasa kategorya T, kapantay ni na Boss Lee at Deputy Boss Lee. Nang sandaling iyon, tumawag si Fei Bai at sinabing dating nobya ni Yan Shai si Chen San at nagpadala ng larawan kung saan malapit na silang maghalikan. Galit siya at balisang bumalik sa kumpanya, habang si Yan Shi naman ay naghahanap ng lugar para makipag-date sa kanyang nobya. Nang makita niyang ganoon na naman ang ugali ni Xiang Yuan at iniiwasan pa siya, naisip niya na talagang pabago-bago ang mga babae. Lumapit si Chen Shu at inanyayahan si Yan Shi na samahan siyang makipagkita kay Huang Kaiming ngayong gabi at pinayuhan siyang gabayan si Xiang Yuan nang maingat baka mapahamak ito sa kumpanya. Bago makipagkita kay Huang Kaiming, binigyan ni Yan Shai si Xiang Yuan ng gamot para sa hangover para hindi na siya gumawa pa ng eksena ulit. Nang makita niya si Xiang Yuan, sinaway niya ito dahil sa ginawa niya noong nakaraang araw na ikinagalit niya. Tinulungan ni Yan Shi at Chen Shu si Xiang Yuan sa pamamagitan ng pagpuri kay Huang Kaiming na may ganoong katayuan ay hindi na dapat makipagtalo sa isang maganda at mahinang babae na nakumbinsi naman si Huang Kaiming. Nagiganti siya at galit na bumalik sa kumpanya, habang si Yan Shi naman ay naghahanap ng lugar para makipag-date sa kanyang nobya. Nang makita niyang ganoon na naman ang ugali ni Xiang Yuan at iniiwasan pa siya, naisip niya na talagang pabago-bago ang mga babae. Lumapit si Chen Shu at inanyayahan si Yan Shi na samahan siyang makipagkita kay Huang Kaiming ngayong gabi at pinayuhan siyang gabayan si Xiang Yuan nang maingat baka mapahamak ito sa kumpanya. Bago makipagkita kay Huang Kaiming, binigyan ni Yan Shai si Xiang Yuan ng gamot para sa hangover para hindi na siya gumawa pa ng eksena ulit. Nang makita niya si Xiang Yuan, sinaway niya ito dahil sa ginawa niya noong nakaraang araw na ikinagalit niya. Tinulungan ni Yan Shi at Chen Shu si Xiang Yuan sa pamamagitan ng pagpuri kay Huang Kaiming na may ganoong katayuan ay hindi na dapat makipagtalo sa isang maganda at mahinang babae na nakumbinsi naman si Huang Kaiming. Umuwi si Xiang Yuan at hindi pa rin tumitigil sa pag-iisip tungkol sa sandaling iyon at ganito rin ang ginawa ni Yan Shai. Kinaumagahan, si Gao Leng ang pinakaunang dumating sa kumpanya at nagulat nang makita niya si Yan Shi na nakatayo sa labas na may tinitingnan at nakita niya ang mga lata ng beer sa mesa. Tinanong ng patago ni Chen Shu si Xiang Yuan kung ano ang ginawa nilang dalawa kagabi sa kumpanya at tumawa lang siya at sinabing nag-overtime lang siya. Dali-daling tumakbo si Yuzi at nagulat kay Boss Xu na may nakitang nakatagong kamera sa banyo ng babae ng kumpanya at pinaghihinalaan nilang si Li Chai ang naglagay nito. At huwag mo munang ipagkakalat ang balitang ito. Pumasok si Xiang Yuan sa kumpanya, nakita si Yan Shai at nahihiyang tumakbo papasok sa banyo. Dali-daling hinabol ni Yan Shi at pinigilan siya na ikinagulat ni Gao Leng. Nalaman niya na may kamera pala sa banyo kaya ganoon ang ginawa ni Yan Shai. Pumasok si Li Chai sa kumpanya, nakitang iniiwasan siya ng lahat at nakita niya ang grupo ng nagsitsismisan na kumalat pala ang balita ni Yuzi na naglagay siya ng kamera sa banyo ng babae na ikinagalit niya. Inimbestigahan ng pulisya ang personal na computer ng lahat at nakita nila sa computer ni Li Chai ang mga larawan ni Chen Shu. Galit na sinuntok ni Gao Leng si Li Chai dahil sa pag-aakalang tinatarget niya ang kasintahan nito at si Xiang Yuan naman na nasa tabi ay nadamay. Nang marinig ni Yan Shi ang balita, dali-dali siyang pumunta at binuhat si Xiang Yuan na ikinagulat ng lahat sa kumpanya. Galit na sinaway ni Chen Shu si Gao Leng dahil sa kawalang ingat at hindi pag-iisip sa kahihinatnan at nag-break muna sila. Samantala, inaalagaan ni Yan Shai si Xiang Yuan ng husto na ikinatuwa naman ng iba pang pasyente sa tabi. Idagdag pa rito, dumating pa ang technical team para bisitahin siya. Nagdala ng mga bulaklak at regalo na labis na ikinatuwa niya. Nagkunwari pa siyang hindi niya kailangan si Yan Shi para alagaan siya na ikinalungkot nito. Malungkot na umalis si Yan Shai at nagsimula naman siyang mangulila rito. Hindi nakita ni Xiang Yuan si Yan Shai sa kumpanya, kaya kinabahan siya at alam niyang nagkamali siya at agad siyang naghanap. Palabas na sana siya sa elevator nang makita niya itong papasok at naisip niyang masyado siyang nag-o-overthink. Nagbigay ng pahayag si Xiang Yuan sa pulisya at iginiit niya na hindi kayang gawin ni Li Chai ang ganoong bagay. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng abiso ang pulisya na ang nag-aayos ng tubo ang nagkunwari na nag-aayos para makapasok sa banyo ng babae at lihim na kumuha ng video. Naging malinaw ang lahat, ngunit sinaway siya ni Yan Shai sa hindi pag-aalaga sa kanyang kalusugan, kaya galit siyang bumalik sa kanyang trabaho. Napatunayan na inosente si Li Chai, ngunit naniniwala siya na matagal nang gusto siyang paalisin ng mga tao sa kumpanya. Ang sabi niya mananatili lang siyang nakababad sa kumpanya para makita ninyo at wala kayong magagawa. Dali-daling lumabas si Gao Leng para humingi ng tawad at umasa na burahin niya ang larawan ni Chen Shu, ngunit sabi niya, hindi, maliit. Sabi ni Li Chai na ginagamit lang siya ni Chen Shu at sinampal ang kanyang mukha na sinasabing isa siyang lalaking bayaran. Alam mo ba? Ayaw ni Likin na mamuno si Xiang Yuan sa hinaharap kaya gumawa ng plano si Li Chai para tulungan siya. Kinabukasan, pumunta
pumunta sina Yanshi at Xiang Yuan upang suriin ang sistema ng transmission control unit. Pagbalik sa kumpanya, patuloy silang nagtrabaho ng walang tigil. Ibinigay sa kanya ni Li Chai ang kontrata, ngunit hindi niya binasa ng mabuti, kaya pumirma siya nang hindi alam ang masamang balak niya. Pagkatapos malaman ni Yanshi na naipadala na ang drawing sa pabrika, wala siyang natanggap na anumang copy email. Nagduda siya kaya bumalik siya upang tingnan at natuklasan ang peking bersyon, kaya hiniling niya sa kanya na ipagbigay alam sa production site. Kinabukasan, tinanong niya si Li Chai at kalmado siyang nagsabi na nangyari ang pagkakamali dahil hindi niya sinuri at basta na lang pumirma. Gusto ni Xiang Yuan na paalisin siya sa technical team, ngunit sinabi ni Yanshi na mahirap iyon dahil nakikipag-ugnayan siya sa mga nasa itaas. Sinabi ni Li Chi iyon kay Xiang Yuan ngunit nakapagtiis lang siya. Pag-uwi niya, nainis siya sa tuso na iyon kaya tumawag siya sa kanyang lolo. Sinabi niya na nakikita niya si Li Chai na tamad magtrabaho at madalas pa ring mahuli, ngunit mataas pa rin ang sweldo, na hindi patas. Ang lolo ay kaagad na nagpayo sa kanya na ang mga bagay na nakikita niya ay maaaring tama, ngunit sa hinaharap kapag siya ay nasa mas mataas na posisyon, ang bawat desisyon na gagawin ay hindi tiyak na malinaw na itim at puti. Si Xiang Yuan ay naiinis na bumulong na kung hindi pa niya naaayos ang maliliit na bagay, paano pa niya iisipin ang malaking larawan. Nang marinig ito, ang lolo ay naglabas muli ng isang serye ng kaalaman at ipinaliwanag sa kanyang apo kung ano ang malaking larawan. Alam ang ugali ng lolo, binuksan ni Xiang Yuan ang speakerphone at pagkatapos ay naglabas ng pagkain at kumain habang nakikinig. Alam niya na hindi tutulong ang lolo hanggang hindi niya gagamitin ang isa pang karagdagang tulong. Kaya sinabi ni Xiang Yuan na gagamit siya ng isa pang tulong mula sa lolo at dahil doon, may isa na lang siyang tulong na natitira. Kinabukasan nang dumating ang email ng kanyang apo, hindi na ito tiningnan ng lolo at inutusan na ang kanyang assistant na asikasuhin dahil nag-usap na sila kagabi. Samantala, si Xiang Yuan, dahil gusto niyang makakuha ng pagkilala mula kay Yanshi at inilarawan sa isip niya ang eksena na hahangaan siya nito, ay nagpa siya na pag-aralan ang programming language. Pagkatapos mag-imagine at tumawa, nagsimulang mag-aral si Xiang Yuan at binuksan ang libro. Ngunit hindi nagtagal, nakatulog na siya sa mesa dahil sa dami ng nakasulat. Sa kabilang banda, kahit nagtatrabaho si Yanshai, hindi siya makatulog dahil sa pag-aalala para kay Xiang Yuan. Nang gabi, tinawagan niya si Gao Leng at sinabi na bantayan si Xiang Yuan para sa kanya dahil natatakot siyang aabusuhin si Li Chai sa kanyang inosenteng apo. Kinabukasan, ayon sa bilin ni Yanshai, kumuha si Gao Leng ng mga litrato para ipadala sa kanya at kahit malayo at nagtatrabaho pa rin si Yanshi ay panatag ang kanyang loob sa pagkakita sa mga litrato. Nang lumapit si Chen San para makipag-usap, abala pa rin si Yanshai sa pagtingin sa mga litrato ni Xiang Yuan. Tamang-tama at tinanong niya kung paano ang bagong Xiang Yuan at puring-puri siya ni Yanshai na nagsasabing siya ay matalino at may magandang pinag-aralan kaya magiging mahusay siya sa trabaho. Nag-iwan si Chen San ng paalala kay Yanshi na tulungan si Xiang Yuan at pagkatapos ay isiniwalat ang kalagayan ng ina nito na abala at hindi siya maalagaan ng maayos kaya kasalukuyan siyang naninirahan sa kanyang lolo. Hindi nila alam na ang lolo niya ang mismong chairman ng grupo. Palitan ng eksena, kahit gabi na, ang pag-aaral ni Xiang Yuan ay nasa kabanata 1 pa rin. Nakita ni Gao Leng ang eksena at, sa halip na umuwi, ay bumalik at nagpadala ng larawan kay Yanshai. Si Yanshai, kararating lang sa hotel at nakasama sa kwarto si Tan Yundao mula sa Kaisheng, ay nag-alala nang makita si Xiang Yuan na tila hindi pa rin naiintindihan kaya tinawagan niya ito para kumustahin. At pagkatapos ay inutusan siyang buksan ang TeamViewer para maturuan siya. Sa ilang paliwanag ni Yanshai, maraming kaalaman ang naibigay kay Xiang Yuan. Sinamantala niya iyon at sumulat ng isang code at sinabihan siyang kopyahin. Sinunod naman ni Xiang Yuan at lumabas sa screen ng kanyang computer ang isang hugis puso. Pagkatapos ay nag-goodnight siya kay Xiang Yuan at binaba ang tawag na nagpasaya at nagpatalon sa puso ni Xiang Yuan. Kinabukasan, tumawag muli ang lolo ni Xiang Yuan upang ipaalam sa kanyang apo na inilipat na niya si Li Chai at pagkatapos ay sinabi na pinag-iisipan niyang gawin siyang manager. Biglang magiging manager, maaari niyang pangunahan si Yanshai. Ngunit paano niya ito sasabihin sa kanya kaya gusto niyang tumanggi. Iminungkahi kaagad ni Xiang Yuan sa lolo na si Yanshi ang gawin niyang manager, ngunit hindi siya pumayag at sinabing siya dapat. Nang matapos ang trabaho niya, bumalik si Yanshai sa kumpanya. Tamang-tama, magsisimula na rin ang meeting para sa bagong manager at kahit ayaw ni Xiang Yuan dahil desisyon na ng lolo niya, hindi siya maaaring tumanggi. Sa pagpasok sa pulong para sa pag-anunsyo ng paglipat ng trabaho, binanggit siyang Weiping ng nakatataas at pagkatapos ay sumunod ang paghira. Nang mabasa ang pangalan ni Xiang Yuan, nagulat ang lahat sa kanyang promosyon. Kahit ayaw ni Leong Xiao at Likin na mangyari ito, dahil desisyon ito mula sa direksyon ng head office, wala silang magawa kundi sumunod. Pagbalik sa opisina, nagsimulang lumabas ang mga bulungan tungkol kay Xiang Yuan dahil inisip ng lahat na si Yanshi ang karapat-dapat. Samantala, si Xiang Yuan, dahil natatakot siyang magtanim ng sama ng loob si Yanshai dahil sa pagkuha niya sa posisyon nito, ay patuloy na tumatakbo kahit na siya na ang manager. Ginawa niya ang lahat, mula sa pagtimpla ng kape hanggang sa pagdadala ng neck massager para sa kanya. Ito ay nagpasaya kay Yanshi ng palihim sa loob niya, ngunit sa labas ay nagpapakita pa rin siya ng malamig na mukha. Lumipas ang oras at humupa ang lahat. Inanyayahan ni Xiang Yuan ang buong departamento sa kanyang bahay upang kumain. Lahat ay nasasabik at pumayag. Hindi rin nagpahuli si Yanshi at sinabing dadalo siya. Sa gabi, habang pinapanood ni Yanshai si Xiang Yuan na nagluluto, kaagad siyang sumugod upang tulungan siya. Ang unang putahe, stir-fried beef with lotus root, ay
pagkatapos niya sa ilang saglit. Nang makita ito ni Xiang Yuan, pinuri niya si Yan Shay sa galing niyang magluto. Ngunit biro niya na hindi siya marunong magluto dahil isa siyang dalaga, kaya ginagtampo si Xiang Yuan at hindi na pinayagan pang magluto si Yan Shay. Inakala niyang magluluto siya nang hindi na kailangan niya, ngunit ang resulta ay isang tumpok ng mga takeout na pagkain. Pagkatapos kumain at mabusog, ang susunod na programa ay ang pagtatanghal ng mga kanta ng sawi sa pag-ibig ni Gao Leng. Ngunit dahil walang nakatiis sa kanyang boses sa pag-awit, nagpa siya ang lahat na maglaro na lang. Ang unang nabunot ay si Gao Leng. Ngunit ang hamon ay tawagan ang unang tao sa contact list at magbitaw ng matitinding salita na hindi niya magawa, kaya pinili niyang magpatao ng parusa. Dahil ang unang tao sa contact list ay si Chen Shu, ang taong mahal niya, sa susunod na pag-ikot ay si Yan Shi naman ang nabunot. Walang pag-aatubili niyang pinili ang hamon. At sa pagkakataong ito, ang hamon na ibinigay ay tawagan ang unang babae sa contact list at sabihin sa kanya na maging girlfriend niya. Walang gaanong pag-iisip, kinuha ni Yan Shi ang telepono at tumawag, at ang taong ito ay walang iba kundi si Xiang Yuan. Nagliwanag ang screen ng telepono niya na nagpasigaw sa lahat sa tuwa. Ngunit nalito siya at pinatay ang tawag na nagpahanga sa lahat. Nang maunawaan ang sitwasyon, ang lahat ay nag-alala na umuwi. Iniiwan si Yan Shi at Xiang Yuan doon. Nag-usap silang dalawa at mula noon ay nabuksan ang buhol sa pagitan nila. Pagkatapos umalis ni Yan Shi, nakatanggap si Xiang Yuan ng isang mensahe mula kay Gao Leng na nagsasabi kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Yan Shi sa mga nakaraang araw. Sa puntong ito, napagtanto niya na ang paglipat ni Yan Shi ng paaralan noon ay hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa pagkalugi sa negosyo ng kanyang ama, kaya nagkaroon sila ng utang. Dali-dali siyang tumakbo sa basement upang tingnan at sinabi na mula ngayon ay magiging magkapatid sila na magkasama at poprotektahan si Yan Shi. Palitan ng eksena, kinabukasan kinailangan ni Xiang Yuan na pumunta sa Shanghai upang makita ang kasintahan ng matalik niyang kaibigan. Tinapos niya ang lahat ng ulat at umalis. Nakita niya si Xuyan, ngunit bago pa man sila magkamustahan ay nakita na ni Xiang Yuan si Xurying. Lumabas na ang taong pakakasalan ng matalik niyang kaibigan ay si Xurying pala, na matalik na kaibigan din ni Xiang Yuan. Nagkunwari siyang nagtatampo na tinago nilang mabuti at hindi sinabi sa kanya. Sinabi naman nila na gusto lang nilang sorpresahin siya. Pagkatapos nilang kumain at magsaya, nag-inuman sina Xurying at Xiang Yuan. Doon, sinabi ni Xurying na si Xuyan ay mayroon ding isang senior na tumutulong sa kanila ng malaki kahit na mas nahihirapan pa ito kaysa sa kanila. Sa araw ng kasal, doon lang nalaman ni Xiang Yuan na ang taong ito ay si Yan Shi. Katatapos lang nila sa kasal nang tumawag si Lao King at sinabi ang tungkol sa final round ng paligsahan na gaganapin sa Shanghai. Tamang-tama na nandoon sila, kaya isang gawa na lang ang ginawa. Ngunit hindi maaaring umuwi si Xiang Yuan dahil kung malalaman ng lolo niya na sumali siya sa paligsahan ng Xingheng, tiyak na hindi siya patatawarin. Sa pag-iisip nito, nag-book siya ng hotel, ngunit ang kanyang allowance ay pinutol na at wala pa siyang sweldo na magagamit. Nang makita ito, inanyayahan siya ni Yan Shi na manatili muna sa kanyang bahay. Sumakay sila at dinala siya sa kanyang bahay, ngunit ayaw ng kanyang nakababatang kapatid na manatili siya sa kanilang bahay dahil sa masamang impresyon noong nakaraan. Ngunit inisip ni Yan Shi na bata ang kanyang kapatid at hindi pa nakakaintindi kaya binaliwala niya ito. Hindi lang iyon, sinadya pa niyang maging mapagmahal kay Xiang Yuan para inisin ang kanyang kapatid. Ngunit ang nakababatang kapatid na ito ay hindi rin nagpatalo at patuloy na gumulo sa kanilang dalawa. Kinabukasan, naganap ang final round ng Starheng Innovation Competition. Maraming tao mula sa iba't ibang lugar ang dumating para panoorin ang paligsahan at nakilala ni Xiang Yuan at Yan Shi si Lao King. Nagpalakasan ng loob ang tatlo para maging mahusay sa paligsahang ito. Kasabay nito, dumating din si Feng Jun, siya ang kaibigan na nakasama ni Yan Shi noon at siya rin ang nagtulak kay Yan Shi sa kinalalagyan niya ngayon nang lokohin niya ito. Ngayong pagkakataon, sumali siya bilang koponan ng Wind Technical Course ng Amerika upang makipagpaligsahan. Bilang anak ng bilyonaryo ng Wanheng Group, si Feng Jun ay hinahabol ng press. Sa oras na ito, habang nagpaplano sina Yan Shi at Xiang Yuan para sa paligsahan, tumawag ang lolo niya. Dali-dali siyang lumabas para sagutin ang tawag. Sinabi ng lolo niya na nakita niya sa live broadcast ng paligsahan ng Xingheng ang isang taong kamukha ng kanyang apo. Kaagad namang nagsinungaling si Xiang Yuan na nasa duelin siya at paanong makakasali sa paligsahan ng kumpanyang kinamumuhian ng lolo niya. Nang marinig iyon, nasiyahan ang lolo at nagpaalam kay Xiang Yuan. Tamang-tama, dumaan si Feng Jun at nakita ang kanyang high school classmate, kaya nakipag-usap siya. Nagkamustahan silang dalawa, kaya nalaman din ni Xiang Yuan na nagtatrabaho na ang kaibigan niya sa Wind Technical Company. Kaya sinabi niya kaagad na ipakikilala niya si Feng Jun sa isang senior at pagkatapos ay inakay siya. Ang muling pagkikita kay Yan Shi pagkatapos ng maraming taon ay nagdulot ng kaunting pag-aalinlangan kay Feng Jun, ngunit sa harap ni Xiang Yuan, nanatiling kalmado si Yan Shi at nagtanong ng ilang bagay sa kanyang dating kaibigan. Nagsimula na ang paligsahan at sa pagkakataong ito, ang hamon ay ang self-driving car sa layong 6 kilometro. Ang misyon ng mga sasakyan ay iwasan ang mga balakid at makamit ang pinakamataas na bilis na posible. Mabilis na ipinakita ng sasakyan #7 ng koponan ni Yan Shi ang kanilang lakas kumpara sa ibang mga kalaban. Unti-unting natanggal sa laro ang mas mahihinang kumpanya. Lahat ng tao at mga hurado ay mahigpit na nagmamasid. Sa panig ng sasakyan ng Wind Company ni Feng Jun, nakagawa siya ng ilang maliliit
maliliit na pagkakamali kaya medyo nag-aalala siya. Sa oras na ito, ang sasakyan #7 ng koponan ni Yanshi ay patuloy na umaandar at nagpakita ng magandang pagganap. Kung magpapatuloy sila, sigurado na ang first prize ay mapupunta sa kanila. Sa pagkabalisa, nagsimulang mag-isip si Feng Jun ng paraan para gumamit ng maduming taktika. Talagang ang hindi nagbabago para gumaling ang taong iyon. Sa oras na ito, nagsimulang bumagal ang sasakyan ng koponan ni Yanshi. Sinuri ni Yanshi at napansin na may mga senyales ng pagkaantala ng signal ang kanilang sasakyan. Ngunit dahil mayroon na silang plan E, mabilis nilang naibalik sa ayos ang kanilang sasakyan. Ang resulta ay hindi naging maganda nang makialam si Feng Jun at nanira, kaya pangalawang pwesto lang ang nakuha nila. Pagkatapos ng paligsahan, nagsimulang pag-usapan ng tatlo ang tungkol sa kawalang hiyaang iyon na tila napakawalang katwiran. Sa oras na ito, napagtanto ni King Yi at ng lahat na mula nang lumabas si Feng Jun, biglang nagkaroon ng problema ang kanilang sasakyan. Sinabi ni Xiang Yuan na nakita niya sina Liu Junliang at Feng Jun na nag-uusap nang lumabas sila. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtago pa si King Yi at ikinuwento kay Xiang Yuan ang nangyari sa pagitan nila noon. Noong sila ay mga estudyante pa at magkasama. Ginamit ni Feng Jun ang computer ni Yanshi para i-hack ang sistema ng Xinheng Company na humantong sa pagkakatuklas at pagreklamo. Ang halaga ng bayad pinsala ay 1 milyong yuan noon na nagdulot kay Yanshi ng matinding paghihirap. Lahat ng pangarap at ambisyon niya ay naglaho dahil kay Feng Jun. Kaya napilitan siyang lapitan si Chen San upang hilingi na babaan ang bayad pinsala sa 2 milyong yuan kasabay ng kondisyon na siya mismo ang mag-a-upgrade ng seguridad para sa Xinheng. Noon, para i-recruit si Yanshi, nagbigay ng kondisyon si Chen San na hindi na nila kailangang magbayad ng indemnity at kung sasali siya sa Duilin Company, lahat ng responsibilidad ay mawawala. Pagbalik sa silid pagkatapos ng diskusyon, pinili ni Feng Jun na sagutin ang 2 milyong yuan habang ang tatlong kasama niya sa silid ang sasagot sa upgrade. Ngunit matapos ang lahat, malapit na ang araw, si Feng Jun ay natakot at tumakas papuntang ibang bansa. Iyon din ang dahilan kung bakit kinailangang pumayag ni Yanshi sa pangalawang kondisyon at nagtatrabaho siya sa Duilin hanggang ngayon. Sa puntong ito, napagtanto ni Xiang Yuan kung bakit minamaliit ni Yanshi si Feng Jun, kaagad siyang lumabas upang makipag-usap kay Feng Jun tungkol sa paligsahan at sinabing alam niya ang kanyang ginawang panloloko. Pagkatapos ay gusto niyang kusang makipag-usap sa mga organizer tungkol sa kanyang kilos at kung hindi, isisiwalat niya ito. Idinagdag pa ni Xiang Yuan ang kwento ni King Yi sa kanya tungkol sa nangyari kay Feng Jun noon. Sinabi niyang wala siyang kwenta at walang karapatang makipagpaligsahan kay Yanshi at ipinakita niya ang kanyang paghamak sa kanya. Ngunit dahil sa karangalan, ang Feng Jun na ito ay hindi marunong magsisi at nag-aalok pa ng kasunduan kay Xiang Yuan. Sinabi niya na pagkatapos ng paligsahan, ibibigay niya ang kalahati ng premyong pera sa grupo ni Xiang Yuan. Tungkol sa pinansyal na bahagi, mas lalo pang sinabi ni Xiang Yuan na kilala niya ang kanyang sarili mula pa noong bata siya at alam niya na hindi siya nagkukulang sa pera bago siya umalis. Paglabas, hindi pa nakakataka si Xiang Yuan at Yanshi nang makita sila ng lolo niya matapos makarinig ng balita. Nang makita ang chairman, mabilis na bumati si Yanshi habang si Xiang Yuan naman ay hindi naglakas loob na magpakita at ihayag ang kanyang sarili. Sinabi ng lolo ni Xiang Yuan na gusto niyang makipag-usap ng pribado kay Xiang Yuan kaya nag-alala si Yanshi para sa kanya. Ngunit hindi niya alam na sila ay maglolo kaya nang umuwi si Xiang Yuan, malaya siyang gumawa ng gusto. Habang kumakain, sinabi niya sa lolo niya na silang dalawa ni Yanshi ay magkatrabaho lamang at walang seryosong relasyon. Binaliwala ng lolo ang usapin tungkol sa paglahok niya sa paligsahan at nag-iwan ng paalala sa kanyang apo na mag-ingat kay Yanshi. Pag-uwi niya, nagulat si Yanshi nang makita siyang kalmado. Para mapanatag siya, sinabi ni Xiang Yuan na sinabi niya sa chairman na nag-obserba lang ang kanilang grupo kaya ayos lang. Nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Yanshi at sinabihan siyang kumain. At ngayon din ang araw ng sweldo. Nang makita ang natanggap na sweldo, nagpa siya si Xiang Yuan na bumili ng seafood para magdiwang kasama si Yanshi. Ngunit tila hindi sila nakatadhana na kumain dahil bago pa man maluto ay nawala ng kuryente. Kaya sa 2 pakete ng instant noodles sila nagkasiya. Bumalik ang dalawa sa kumpanya pagkatapos ng paligsahan at may kailangan si Xiang Yuan na i-finalize sa isang contract kaya nakipagkita siya sa partner para pirmahan ito. Ngunit dahil pinilit siyang uminom ng maraming alak, siya ay nalasing. Si Yanshi na nasa kumpanya ay nag-alala nang hindi pa bumabalik si Xiang Yuan kaya hinanap niya ito. Nang malaman ang lokasyon, dali-daling pumunta si Yanshi upang sunduin si Xiang Yuan at nang akmang magbabayad na siya, pinigilan siya ni Yanshi nang makita na ang bill ay umabot sa 50,000 yuan. Nagulat siya at naisip na ang proyektong ito ay ibinigay na sa Kaisheng. Paanong nagkaroon pa ng ganitong kontrata? Kaya tumawag siya sa isang kaibigan. Nang malaman niyang naloko si Xiang Yuan, nagalit siya at pumunta sa karaoke room. Kinuhaan ng litrato ang dalawang iyon at ipinadala sa kanilang boss. Ang resulta, pinagalitan sila ng kanilang boss at kinailangan pa nilang bayaran ang bill. Doon lang nalaman ni Xiang Yuan na siya ay naloko. Ang lahat ng pagsisikap ay nasayang kaya siya ay nawala ng pag-asa at umiyak
umiyak, niyakap siya ni Yanshi upang pagaanin ang kalungkutan ni Xiang Yuan. Pagkatapos ihatid si Xiang Yuan sa bahay, nag-inarte pa siya at ayaw umuwi at umupo pa sa ibabaw ng maleta. Umiti si Yanshi at inihatid siya hanggang sa pinto, ngunit tila gusto pa ni Xiang Yuan na lumabas at maglaro pa, ngunit hindi niya naintindihan, kaya umakyat na lang siya. Sa oras na ito, nag-text si Yanshi sa kanya at sinabing lumabas siya at pagkatapos ay binuksan ang gis na ipinadala niya. Nagsimula siyang magkwento habang nagmamaneho sa hugis ng isang globe at pagkatapos ay umamin ng pag-ibig kay Xiang Yuan. Sinabi niyang dahan-dahan siyang mag-isip kung gusto niya bang maging girlfriend niya. Tamang-tama, nang sinabi ni Xiang Yuan ang sagot, naubusan ng baterya ang earphone niya. Agad na binuksan ni Yanshi ang speakerphone para marinig, ngunit si Xiang Yuan ay nahihiya at hindi malinaw na sinabi ang kanyang sagot. Gayunpaman, masaya na rin siya nang maramdaman niyang tinanggap ang kanyang pag-ibig. Kinabukasan sa pagpasok, nakita ni Xiang Yuan si Ludong sa elevator. Gusto niyang ihatid siya, ngunit tumanggi si Xiang Yuan at sinabing sasakay na lang siya ng tren. Ngunit dahil napakahaba ng pila ng mga taong bumibili ng modelo sa ibaba ng kanyang apartment, kaya traffic, pumayag na lang si Xiang Yuan. Pagbaba sa basement parking, nakita niya si Yanshi na naghihintay sa kanya, ngumiti siya at sumama sa kanya. Dahil sa takot na magselos siya, minalisan si Xiang Yuan na magpaliwanag. Ngunit sinabi ni Yanshi na hindi siya nagsiselo sa isang karibal na hindi karapat-dapat at isa pa. Kay Xiang Yuan ang desisyon kaya hindi siya magagalit. Nang marinig iyon, napanatag siya at umakyat sa kumpanya kasama siya. Bukod pa rito, pagdating sa kumpanya, tumawag si King Yi kay Xiang Yuan para ibalita na nanalo sila ng first prize sa nakaraang paligsahan. Dahil natuklasan ang pandaraya ng Feng Jun na iyon, inalis ang kanyang first prize. Masayang-masaya si Xiang Yuan at dali-daling ipinagyabang kay Yanshi. Dahil sa pagkakataong nandoon siya at masaya, inanyayahan ni Yanshi si Xiang Yuan na manood ng musical kasama siya ngayong weekend. Dumating ang weekend at nanood silang dalawa. Pagkapasok pa lang, nagkataon na nakasalubong nila sina Chen Shu at Ludong. Ito ay naging sanhi ng kaunting pagkairita ni Yanshi na nakaupo sa tabi ng kanyang karibal. Lumipat ang eksena kinabukasan sa lugar ng trabaho kung saan narinig ni Xiang Yuan si Gaoleng at ang dalawang kasama sa kumpanya na nagdedebate tungkol sa kasuotan para sa paparating na presentasyon. Tumingin siya sa loob at nakita niyang inihanda nila ang isang matitingkad na pulang kasuotan para kay Yanshi na hindi gusto ni Xiang Yuan. Pag-uwi, agad niyang hiniling kay Xuryeng na tingnan ang mga damit para sa kanya at pagkatapos ay tumawag. Sa wakas, nakakita siya ng isang set na gusto niya at nagkataong bagay kay Yanshi kaya agad itong in-order ni Xiang Yuan. Pagkatapos, bumili pa siya ng isang pares ng cufflinks na katulad ng kanyang kwintas at dinala ito sa kanya. Nang makita ang damit na binili ni Xiang Yuan, nagustuhan ito ni Yanshi at pinasalamatan siya sa kanyang pag-aalala. Nag-usap sila tungkol sa paparating na presentasyon ng produkto. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang araw ng presentasyon at abala ang lahat sa paghahanda para sa seremonya. Sa sandaling ito, ang lolo ni Xiang Yuan ay naglalakbay at dahil gusto niyang mapanood ang presentasyon ng kumpanya ni Duilin, inutusan niya ang kanyang manager na ayusin ang isang live stream para sa kanya. Lumabas si Xiang Yuan bilang host, ngunit dahil sa kaba ay nagkamali siya sa pagsasalita, na lalo niyang ikinahiya. Sa kabutihang palad, mabilis niyang naitama ang kanyang introduksyon at pagkatapos ay sinabi sa lahat ang tungkol sa produkto ng kumpanya. Nakaupo sa ibaba si Likin na may iniisip na plano, ngunit pinigilan niya ang sarili upang maghintay ng tamang pagkakataon. Matapos magsalita, ibinigay ni Xiang Yuan ang entablado kay General Manager Li at lumabas upang kalmahin ang sarili. Nang may bakanting oras, nag-inspeksyon siya at pumasok sa prop room upang tingnan. Sa sandaling ito, pumasok din si Kama doon upang tingnan ang resulta at nakulong silang dalawa ng magkasama. Nag-alala si Chen Shu at ang lahat dahil hindi nila makita si Xiang Yuan at wala siyang dalang telepono. Ngunit ang oras ay hindi maaaring magtagal kaya nagpa siya si Yanshi na palitan si Kama at maglaro ng live stream kasama ang lahat upang ipakilala ang kanilang bagong produkto. Medyo nag-alala ang lahat dahil hindi nila alam ang kakayahan ni Yanshi. Kasabay nito, sina Kama at Xiang Yuan na nakakulong sa labas ay hindi pa rin matagpuan ng sinuman. Ngunit sa labas, buti na lang at ginagawa ni Yanshi ng napakahusay ang kanyang kapalit na papel. Natukoy ng lahat na siya ang hindi kilalang master na matagal na nilang tinatawag na isang alamat. Habang naglalaro siya, ang lahat ay matamang nanonood. Sa prop room, dahil walang dumating upang iligtas sila, sina Kama at Xiang Yuan ay humanap ng paraan upang makalabas ng mag-isa. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng drill at sa pamamagitan nito ay nakatakas sila. Nagmadaling pumasok si Xiang Yuan sa bulwagan. Natuklasan agad ni Xiang Yuan na si Yanshi ang taong nagturo sa kanya maglaro ng laro gamit ang nickname na Dao. Pansamantala niyang isinantabi ang tampo dahil naglihim siya. May kumpiyansa siyang umakyat sa entablado upang tapusin ang kanyang bahagi ng pag-host. Pagkatapos, nakipagkita si Yanshi kay Xiang Yuan upang mag-usap ngunit umalis siya ng may tampo. Wala siyang sinabi sa kanya sa kotse. Lumalabas na si Dao ang nickname sa laro ni Yanshi noon. Siya ang nagturo kay Xiang Yuan maglaro at unti-unti silang nagka-develop at nagmahalan ngunit sa telepono lamang. Kahit gustong-gusto siyang makita
makita ni Xiang Yuan, mariing tumanggi si Yan Shai. Isang araw, sa hindi malamang dahilan, nawala siya at hindi na nagparamdam kay Xiang Yuan, na labis niyang ikinabahala. Pagkaraan ng ilang araw, nakipaghiwalay siya kay Xiang Yuan, na labis niyang ikinalungkot dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang kasalanan. Hindi siya sumuko at pumunta sa lugar kung saan nag-aaral si Dao. Gusto siyang makita, ngunit mula umaga hanggang gabi ay hindi niya nakita si Dao, kaya umiyak siya at umuwi. Sa kotse, alam ni Yan Shi na may dinaramdam ang kanyang kasintahan, ngunit hindi niya masabi, kaya nanahimik silang dalawa sa buong biyahe. Pagkatapos ihatid si Xiang Yuan pa uwi, pagbaba niya ng kotse, akmang bababa na sana si Yan Shi para sundan siya upang kausapin nang makatanggap siya ng tawag mula sa general manager. Sinabi ng boss na may nagsumbong na siya at si Xiang Yuan ay lumahok sa kompetisyon sa ilalim ng pangalan ng ibang tao at kinuha ang resulta ng disenyo ng kumpanya, kaya kailangan nilang pumunta. Ngunit inako ni Yan Shi ang lahat ng responsibilidad at sinabing siya na lang ang pupunta. Kinabukasan, pagdating sa kumpanya, hindi nakita ni Xiang Yuan si Yan Shi at nagtaka. Sa buong araw na nagtatrabaho ay hindi pa rin dumarating si Yan Shi, kaya naglakas loob siyang tanungin si Gaoleng at ang grupo ni Yan Shai. Sa oras na ito, sinabi nilang dalawa na isinumbong sila ng boss na si Likin na lumahok sa star competition. Kaya, iniimbestigahan si Yan Shi upang makita kung may kaugnayan siya sa mahalagang lihim ng kumpanya. Sa oras na ito, alam ni Xiang Yuan na siya ay niloloko, kaya agad siyang pumunta upang makipagkita kay Likin. Sa sandaling ito, nandoon din si Li Chai at diretsahan siyang nagpahayag sa kanila na hahanapin niya ang ebidensya at huwag nilang isipin na nasa tamang panig sila bago umalis. Paglabas, nakita niya si Yan Shi at ang pangkat ng investigasyon na naghahalongkat ng gamit na ikinagalit ni Xiang Yuan, kaya tinawagan niya ang kanyang lolo. Sinabi niya na siya rin ay kasali sa kompetisyong iyon, kaya kung may kasalanan, handa siyang panagutan ito kasama niya. Nakatayo sa sulok ng hagdanan at nakatingin sa ibaba, alam na ngayon ni Yan Shi na si Xiang Yuan ay ang apo ng chairman. Tiningnan niya ito ngunit tahimik na umalis. Kahit nag-aalala para sa kanya, nagpakita pa rin si Xiang Yuan ng pagiging malamig at ayaw makipagkita kay Yan Shai. Kinabukasan, pumunta siya sa headquarters kung saan nagtatrabaho ang kanyang lolo at kinausap siya. Dahil sa matitinding argumento at resulta, nayahon niya si Duilin sa isang bagong yugto ng pag-unlad, kaya pumayag ang kanyang lolo na huwag nang paalisin si Yan Shai. Ngunit pinaalalahanan pa rin niya si Xiang Yuan na hindi sila maaaring magkatuluyan ni Yan Shai, na sila ay dalawang magkaibang mundo. Sa opisina ng kumpanya, hinahanap ni Yan Shai si Xiang Yuan. Nakikita ng lahat ang pagkabalisa niya, kaya isinara ni Yan Shi ang kortina. Kahit nag-text o tumawag siya, hindi siya sinasagot ni Xiang Yuan, umuwi at tumayo sa balkonahe. Naalala ni Yan Shi kung bakit hindi na siya nakipag-ugnayan kay Xiang Yuan noon. Kaya pala, noong taon na iyon, ang kanyang ama, dahil sa hirap sa negosyo, ay muling nag-utos sa kanyang pumunta sa isang inn para magkita. Ngunit pagdating ni Yan Shai, may isang sanggol doon at isang dalidaling sinulat na sulat. Ang sanggol na ito ay half-brother ni Yan Shai. Ngayon ay kailangan niyang hanapin ang ina ng sanggol dahil nawawala ito, kaya ipinagkatiwala niya kay Yan Shi ang pag-aalaga. Sa panahong iyon, naghirap si Yan Shai, kailangan niyang mag-aral at mag-alaga ng kapatid. Dahil dito, wala na siyang oras maglaro o makipag-usap kay Xiang Yuan at ayaw niya itong idamay sa kanyang mga problema, kaya nakipaghiwalay siya. Naalala niya iyon kaya nagpa siya siyang mag-text na miss na niya ito at gusto siyang makita ni Xiang Yuan. Sa sandaling ito, nakasakay siya sa helicopter kasama ang kanyang kuya nang makatanggap siya ng mensahe. Kaya lumapag agad sila at bumalik sa Duilin. Nalaman niyang nagdiriwang ang lahat sa silid kaya dumiretso siya doon. Pagdating niya, nalaman lang ni Xiang Yuan na nagsumite na ng resignation si Yan Shai. Nagalit siya dahil muli siyang naglihim sa kanya kaya uminom siya ng isang basong alak at umalis. Tumakbo si Yan Shi para sundan siya, ngunit walang masabi sa kotse. Pagdating sa bahay, bumaba si Xiang Yuan ng kotse at nang umalis na sana si Yan Shi ay nakadama siya ng pagkabalisa, kaya inutusan niya ang driver na huminto at tumakbo pabalik sa bahay ni Xiang Yuan. Sa pagkakataong ito, habang umaakyat siya sa itaas, nakita niya ang kapitbahay na si Ludong. Binigyan siya nito ng regalo at sa eksaktong sandaling iyon, bumalik si Yan Shai. Pinila niya si Xiang Yuan papasok sa bahay. Sinadya niyang ibagsak ang regalo na bigay ni Ludong. Pagkatapos ay hinalikan niya ito ng marahan at tinanong kung gusto ba nitong makasama siya. Matapos makatanggap ng tugon na mula kay Xiang Yuan, nagpatuloy siyang halikan ito. Mula noon nagsimula ang kanilang relasyon. Si Ludong, na nag-aalala sa labas, ay kumatok sa pinto, ngunit pinagawa ni Yan Shai si Xiang Yuan na mag-text upang paalisin siya. Umupo silang dalawa at nag-usap. Narinig din ni Xiang Yuan ang dahilan kung bakit siya iniwan ni Yan Shi noon at kung ano ang nangyari sa kanya sa panahong iyon. Pagkatapos makinig, nakatulog siya nang hindi niya namalayan, kaya dinala siya ni Yan Shi para magpahinga at hindi niya nakalimutang halikan ang kanyang noo. Lumipat ang eksena, inihatid ni Yan Shai si Xiang Yuan sa bahay. Kinabukasan din ang araw ng paglipad niya sa Shanghai para sa bagong trabaho na ikinalungkot niya ng kaunti. Nang sumara ang pinto, si Xiang Yuan ay nag-iisa sa kalungkutan at lungkot, nakaupo mag-isa at inaalala ang masasayang sandali nilang dalawa at kung gaano kahirap iwan ang mahal mo. Biglang tumunog ang doorbell. Ang taong nasa harapan ni Xiang Yuan ay si Yan Shai. Sinabi niya na aalis na siya bukas, paano hindi siya makakasama ng kanyang babae. Masayang pinapasok siya ni Xiang Yuan sa bahay. Yakap siya ni Yan Shai bilang pagpapakita ng labis na kaligayahan nilang dalawa. Binuhat siya papunta sa sofa. Naisip ni Xiang Yuan na magkakaroon sila ng isang mapusok na labanan, kaya inutusan niya itong isara ang binti
bintana at buksan ang zip. Naintindihan ni Yanshi at sinunod niya ito, ngunit pagkatapos ay sinabi niyang medyo pagod siya at kailangan niyang magpahinga, kaya inakala ni Xiang Yuan na nagbibiro lang ang kanyang kasintahan at inilahad ang kanyang mga kamay upang yakapin siya. Ngunit matagal na siyang naghintay at nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nakita niyang nakahiga ito at nakatingin sa kanya, kaya siya ay nahiya. Ngunit hindi iyon nakaapekto sa relasyon nilang dalawa. Pagkatapos manood ng pelikula, nakatulog na rin si Xiang Yuan. Inihiga niya ito sa kama, pinagmasdan at tahimik na umalis. Kinabukasan, sumakay si Yanshai sa eroplano. Habang nakaupo, pinagmasdan niya ang lahat sa ibaba at naaalala si Xiang Yuan. Ang kaibigan na sumalubong sa kanya ng buong puso ay iniharap siya sa lahat upang magpakilala. Doon, siya ay hinirang bilang Deputy General Manager ng Technical Department. Kumita ng 10,000 dolyar, may service car at may inupahang bahay. Nagsimula siya sa isang bagong lugar at bagong trabaho, ngunit hindi pa rin nakalimutan na bigyan ng oras ang kanyang kasintahan. Tumawag siya ng video call at sinadya pang buksan ang kanyang buttons para magpaka-sexy. Ngunit ang nakarinig pala ay ang lahat ng kanyang dating kasamahan na nakatutok sa screen. Lumabas na kumakain silang lahat at hindi alam iyon ni Yanshai. Nagmadali si Xiang Yuan na kinuha ang telepono at lumabas para kausapin siya. Kahit magkalayo, nag-usap pa rin sila ng buong pagmamahal at nagkamustahan. Lumipat ang eksena kinabukasan sa lugar ng trabaho, kung saan nagbabasa si Xiang Yuan ng isang nobela tungkol sa matinding pagmamahalan. Dahil tinawag siya ng boss, nagkamali siyang nasend ito sa group chat. Nang bumalik siya, nakita na ito ng lahat kaya labis siyang nahiya. Bukod pa rito, ipinadala pa ni Gao Ling kay Yanshi para makita. Si Yanshai, kahit nag-aaral, ay nag-text pa rin kay Xiang Yuan para tuksuhin siya. Pagkatapos ay nag-book pa siya ng ticket sa musical at plane ticket para makauwi at makita ang kanyang kasintahan. Natanggap ni Xiang Yuan ang ticket at nag-post sa social media na parang walang alam. Nagkataon namang nakita ito ni Ludong at nagpatawag ng tao para tulungan siyang mag-book ng upuan sa tabi ni Xiang Yuan sa musical. Bumalik kay Yanshai, bago siya umalis, nagkita sila ng pinuno ng bagong kumpanya upang makipagnegosasyon sa isang kasosyo. At ang taong nakilala nila mula sa Gaotang ngayon ay ang dating kaklase ni Yanshi na si Liu Junliang. Pekas ito at laging minamaliit si Yanshai. Sa hapunan, sinadya pa niyang inisin si Yanshi at sinabing gusto niya itong humingi ng tawad at lumuhod bago sila makipagtulungan sa Gaotang. Paano niya pababayaan ang kanyang tao na inaapi? Agad na kumilos ang boss ni Yanshi para ipagtanggol siya at hindi na lumagda ng anumang kasunduan. Walang nakakaalam, sa araw ng musical, nahuli si Xiang Yuan at si Yanshi naman ay dumating at nakaupo sa tabi ni Ludong. Ito ang nagpaisip sa kanya na nag-date si Xiang Yuan at ang kapitbahay na si Ludong. Paglabas para magpahinga sa kalagitnaan ng pagtatanghal, nakita ni Yanshai si Xiang Yuan, ngunit hindi na nanood at hinila siya paalis. Habang pauwi, gusto ni Xiang Yuan na lutuan siya nito kahit na nagtatampo pa rin siya, ngunit pumayag pa rin si Yanshi na lutuan siya. Sa kumpanya, hindi pa humuhupa ang init, nakita ni Xiang Yuan ang anunsyo ng EC na nagpo-promote kay Lin Kan mula Q hanggang B, na ikinagulat niya. Dahil noon ay inirekomenda niya si Tian Yu at hindi si Lin Kan. Sa pulong, muling inirekomenda ni Boss Le si Lin Kan na ilipat sa technical department sa panig ni Xiang Yuan, ngunit hindi siya pumayag at sinabing iakyat niya si Yuzai bilang deputy team leader. Nang gabing iyon, naghintay si Xiang Yuan sa labas ng kumpanya ni Yanshi para makabalik ito kasama siya. Ngunit nakita niya ang isang babae na nagpapakita ng pagmamahal sa kanya na nagdulot ng kaunting selos sa kanyang puso. Narinig ng may-ari ng sasakyan ang ingay kaya napatingin ito kay Xiang Yuan. Kasamahan din siya ni Yanshai sa industriya, ngunit hindi niya alam na si Xiang Yuan ay kasintahan nito kaya humingi siya ng WeChat para makipag-ugnayan sa kanya para sa bayad pinsala. Nakita ito ni Yanshi at hindi na nakapagtimpi kaya lumabas siya at sinabi sa lahat na siya ang kasintahan nito na ikinagulat ng lahat dahil masyado siyang mapaglihim. Dahil dito, sabay-sabay silang kumain kaya nakasama si Xiang Yuan pero kailangan ni Yanshi na suyuin siya mula sa paanan ng hagdanan bago nawala ang tampo ni Xiang Yuan sa nangyari kanina. Pag-upo nila, nang malapit na silang matapos kumain, tinawag ni Yanshai si Xiang Yuan para magbayad para sa kanya. Pumayag siya at bumaba para bayaran ang hapunan ngayon, ngunit natuklasan niyang walang password ang card na ito. Pagbalik sa bahay, labis siyang nagtampo at hindi pinansin ang mga ginagawa ni Yanshai. Nang magpadala siya ng maraming mensahe, doon lang siya nagbigay pansin at binasa ang mga ito. Dahil alam niyang walang maitatago sa kanya, tinanong ni Xiang Yuan si Yanshi kung may pagtingin sa kanya si Yeshuzhen. Nagtataka si Yanshai, karaniwan siyang matalino at makakahula na sa ganoong tingin. Sila lang ay magkatrabaho at wala ng iba pa. Tungkol sa card na walang password, sinadya niya iyon upang magamit niya ang kaarawan nito bilang password sa hinaharap. Nang marinig niyang tapat ang kanyang sinabi, kumalma si Xiang Yuan at naging panatag sa piling niya. Kinabukasan, dahil gusto niyang makabawi kay Xiang Yuan, humingi si Yanshai ng 2 araw na bakasyon. Dinala niya ito sa zoo upang tingnan ang mga hayop doon. Nagkaroon sila ng napaka-interesanting karanasan at dahil doon, lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan at lalo silang nagkaintindihan pagkatapos ng kanilang mga pag-aaway. Sa kabilang banda, tumawag si Lin Kan kay Boss Le at humingi ng kanyang pirma upang tapusin ang mga formalidad para sa pagbibitiw. Nakita na parang nagmamadali ang sitwasyon, sa kaloob-looban ay hindi pumayag si Boss Le at gumawa ng dahilan para tanggihan si Lin Kan.
Alam niyang medyo mahirap ito, kaya paulit-ulit niyang hinanap si Boss Lee para hingin ang kanyang pirma, ngunit nabigo siya sa lahat ng pagkakataon. Nang makita walang mapapala, nagbago ng isip si Kan Kan at lumipat sa paghingi ng pahintulot kay Xiang Yuan, ngunit nabigo rin siya. Dahil sa labis na galit, sinundan ni Kan Kan si Boss Lee hanggang sa bahay nito para hingin ang kanyang pirma, ngunit hindi pumayag si Boss Lee at sinabi kay Kan Kan na labis siyang nagpabaya sa kanyang trabaho. Pagkatapos na hindi niya makuha ang pirma, tumawag kaagad ang kumpanya na lilipatan niya at pinaalalahanan si Kan Kan na kung hindi niya isusumite ang sertipiko ng kanyang karanasan sa trabaho, baka kailangan nilang kumuha ng ibang tao. Kinabukasan pagdating sa kumpanya, nakita ni Kan Kan na pinag-uusapan siya ng lahat bilang isang taksil. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina na nagsabing gusto siyang bisitahin. Ngunit dahil sa gulo niya ngayon, paano niya hahayaang makita siya ng kanyang ina? Narinig ni Gaoleng ang kwento ni Kan Kan, kaya nakisimpatya siya at binigyan siya ng tissue. Pagkatapos, pumunta siya kay Xiang Yuan at ikinuwento ang nangyari kay Kan Kan. Habang pauwi na, tinawag siya ni Kan Kan at binigyan siya ng ace. Sa loob nito ay ang recording noong nakakulong si Xiang Yuan sa kwarto, at si Kan Kan mismo ang nag-record ng pag-uusap na iyon. Hindi lang iyon, humingi din ng tawad si Kan Kan kay Xiang Yuan para sa mga ginawa niya, kaya lumambot ang puso ni Xiang Yuan at pinatawad ang bata. Nang gabing iyon, pag-uwi niya, tumawag si Xiang Yuan kay Yan Shi at sinabi sa kanya ang ginawa ni Kan Kan sa kanya ngayon. Nagulat siya na nagbago ng isip ang bata ng ganoon kabilis. Kinabukasan, pumunta si Kan Kan sa kumpanya at nakita si Gaoleng at nagpasalamat sa kanya sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Para sa kanya, napaka-normal lang nito, ngunit para kay Kan Kan, ito ay napakalaking kaligayahan. Nang makita niyang wala pa itong kasintahan, hinilingan din ni Kan Kan na sana ay makahanap siya ng isang mabuting tao na nararapat sa kanya tulad ngayon. Bago pa makapagsalita si Gaoleng, lumapit si Kan Kan at niyakap siya bilang pasasalamat. Kinabukasan, dumating si Boss Yang sa kumpanya upang dumalo sa taunang pagpupulong ng pagtatapos. Habang masaya ang lahat sa pag-aanalisa ng kanilang mga benta sa taong ito, umakyat si Xiang Yuan at pinatugtog ang recording na ginawa ni Kan Kan. Ang nilalaman nito ay ang buong pag-uusap sa pagitan ni Kan Kan at Li Qin tungkol sa pagkuha ng pera ng kumpanya para sa kanilang sariling kapakinabangan. Sa puntong ito, hindi na nakatiis si Boss Yang at tumayo upang punahin si Xiang Yuan dahil sa pagsira sa pagpupulong ng pagtatapos ng taon ng kumpanya. Ininsulto niya si Xiang Yuan na isa lamang maliit na department head, ngunit naglakas loob na turuan ang iba. Ngunit wala siyang ganoong intensyon, kundi gusto lang niyang pabagsakin ang masasamang tao sa lipunan. Sa sandaling ito, dumating ang chairman ng korporasyon at nang makita ang sitwasyon, umupo siya upang desisyonan ang kasong ito. Dahil maraming kinalaman dito si Li Qin, sinuspindi niya ito ng walang katiyakan. Nang makita ito, agad na sinisi ni Li Qin si Xiang Yuan at sinabing siniraan siya nito. Umiti lamang si Xiang Yuan sa mga sinabi ni Li Qin at ipinaalam sa lahat na may malapit siyang relasyon sa chairman. Pagkatapos matapos ang pulong, hindi pa rin nakalimutan ni Xiang Yuan na mang-asar kay Li Qin para maintindihan niya ang resulta ng pagiging tanga sa lugar ng trabaho na ito. Pagkatapos nito, bumalik si Xiang Yuan para makita si Yan Shai. Nakita niya itong masaya, kaya nalaman niyang naging matagumpay ang lahat. Agad-agad pagkatapos, pumunta silang dalawa para makita si Lizzie upang malutas ang kawalan ng katarungan sa puso nito. Dati ay mali ang pagkakaintindi niya na traidor ito, ngunit ngayon pagkatapos nilang linawin ang lahat, nalaman na niya kung sino talaga ang mapanling lang. Si Lizzie pagkatapos niyang marinig muli ang recording ay gumaan din ang loob niya na napawalang sala siya pagkatapos ng matagal na panahon. Pinauwi ni Yan Shai si Xiang Yuan ng maaga at siya ay naiwan upang makipag-usap kay Lizzie. Dahil hindi maaaring mawala sa mga lalaki ang beer at alak, nag-inuman si Yan Shi kasama ng kanyang kaibigan para ipagdiwang ang kaligayahan na yon. Pagbalik niya, natapos na ni Xiang Yuan ang paghahanda ng hapunan. Hindi pa man sila nakakakain, dumating ang lolo ni Xiang Yuan, kaya nagulantang siya at hinila siya sa silid at itinago siya sa loob ng aparador. Pagkatapos, lumabas si Xiang Yuan para buksan ang pinto para sa kanyang lolo at nang makita siyang matagal bago magbukas ay nagtaka siya. Nakita pa niya ang dalawang plato ng pagkain sa mesa, kaya mas lalo siyang nagduda na may itinatago ang kanyang apo. Sa kabutihang palad, mabilis si Xiang Yuan na nagsabi na alam niyang pupunta siya dito, kaya nagluto siya para sa kanya para hindi magutom. Matapos nito, hindi umuwi ang lolo at nagpumilit na matulog dito. Kalalabas pa lang ni Xiao Bai bitbit ang mga bagahe nang makita ito ni Xiang Yuan, alam niyang tapos na ang biyaheng ito. Pumasok si Xiao Bai sa silid para itago ang gamit ng chairman, hindi niya inasahan na matutuklasan si Yan Shi na nagtatago sa aparador. Lumabas si Xiao Bai at nagbigay ng senya sa chairman para malaman, kaya hindi na niya gustong manatili pa doon at umalis. Pagkaalis ng chairman, pumasok si Xiang Yuan sa aparador at inilabas siya, ngunit hindi sinabi ni Yan Shai sa kanya na natuklasan na siya. Pagkatapos, bumalik siya at inanyayahan siya ng chairman na sumakay sa kotse para mag-usap. Alam niyang nagmamahalan silang dalawa, ngunit sa sitwasyon ng pamilya niya ngayon, hindi niya maaaring pakasalan si Yuan Yuan at panagutan ito. Hindi pa rin niya alam na siya ang malaking boss, kaya patuloy siyang gusto niyang lumayo sa apo niya upang magkaroon siya ng mas perpektong pagpipilian kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, si Li Qin ay galit
pa rin kay Xiang Yuan tungkol sa nakaraang pangyayari nang bigla siyang makatanggap ng listahan ng mga anak at apo ng mga may-ari sa kumpanya. Dahil alam niyang apo si Xiang Yuan ng chairman, hula ni Likin na sa pagkakataong ito ay hindi siya makakaligtas sa usapan ng publiko. Sa kumpanya ngayon, natanggap din ni Nagaulang ang listahang ito at nagulat nang malaman na si Xiang Yuan ay apo ng chairman. Nang tingnan nila ang kanilang sarili, napagtanto nilang wala silang kwenta sa kumpanya at maaari lamang silang magtiis at magtrabaho para sa sweldo. Alam na ng mga lalaking ito ang kanyang kahangahangang pinagmulan, kaya pinuri nila si Xiang Yuan sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay para sa kanya. Ang mga babae naman na may koneksyon sa kumpanya ay nainggit dahil mas malaki ang koneksyon ni Xiang Yuan kaysa sa kanila, ngunit hindi nila magawang gawin ang anumang bagay sa kanya dahil apo siya ng chairman. Ang mga kabataang lalaki sa kumpanya ay sabik na sabik pa rin sa party upang mapahanga si Xiang Yuan nang makita nila ang anunsyo tungkol sa plano na isara ang sangay ng kumpanya na Dilin Saxian. Inakala ng lahat na ginawa ito ng chairman upang mapamana kay Xiang Yuan ang ari-arian, kaya sila ay labis na nagalit. Pagdating niya, hindi na sila masaya at hindi na rin nila kinausap si Xiang Yuan, kaya nagtataka siya. Nang buksan niya ang kanyang telepono, nakita niya ang anunsyo ng pagtigil ng operasyon ng sangay ng kumpanya na Dilin Saxian, kaya naunawaan na niya ang problema. Ang chairman sa kabilang banda ay nag-anunsyo kay Xiao Bai na ititigil na niya ang pagtigil ng operasyon ng sangay ng kumpanya na Dilin at bibigyan si Xiang Yuan ng 1 taon pa para mapalago niya ang kanyang karera. Sa oras na ito, ang lahat sa kumpanya ay labis na nabalisa nang marinig ang balita ng pagtigil ng operasyon ng kumpanya. Habang nag-aalala pa sila, pumasok si Xiang Yuan at ipinaalam sa lahat na ang balita tungkol sa pagtigil ng operasyon ng kumpanya ay totoo. Ang lahat ay nataranta pagkatapos ng pahayag na ito at hindi na pinayagan si Xiang Yuan na magpatuloy sa pagsasalita. Pinaalalahanan niya ang lahat sa mga nagawa ng kumpanya mula sa ibaba hanggang sa kasalukuyan at walang mangyayaring pagtigil ng operasyon ng kumpanya. Siya at ang lahat ay magtutulungan upang palakihin ang kumpanyang ito para ito ay lalong lumakas. Pagkatapos marinig iyon, natuwa ang lahat na maaari pa silang magtrabaho sa kumpanya at tiwala silang kayang pamunuan ni Xiang Yuan ang kumpanyang ito sa tagumpay. Pagbalik, nakita niya ulit ang mga banal na mahilig mambola sa kumpanya. Sinabi nilang gusto nilang imbitahin siya sa hapunan at syempre, hindi maaaring tumanggi si Xiang Yuan. Dumating siya at nagulat sa lahat sa pamamagitan ng isang palabas ng paputok. Susunod ay ang pagdating ni Yan Shi na ikinagulat at ikinatuwa niya nang bumalik ito dito. Nagkaroon sila ng masayang kainan, sayawan, at pagkatapos ay umuwi na ang bawat isa. Dumating na rin ang araw ng pag-uwi sa probinsya para magdiwang ng bagong taon. Ngayon, naghatid si Yan Shi kay Xiang Yuan sa pag-uwi sa probinsya at nag-usap silang magkita ulit pagkatapos ng bagong taon. Bumalik din siya sa lumang bahay at nakita ang kanyang mapaglarong pamangkin. Nagkasama silang dalawa para mamili ng mga gamit para sa bagong taon at ayusin ang bahay upang salubungin ang isang tunay na masaganang bagong taon. Kinagabihan, habang masayang kumakain ang magkapatid na Yan Shi, may kumatok sa labas. Lumabas si Yan Shi para magbukas at nalaman niyang ama niya iyon, kaya isinara niya ulit ang pinto at hindi pinayagan siyang pumasok. Pagkatapos mag-atubili sandali, binuksan niya pa rin ang pinto para sa kanyang ama at inanyayahan siyang pumasok upang kumain. Ang layunin ng pagpunta niya dito ngayon ay upang sunduin si Cheng Li at alagaan siya sa kanilang bahay. Pagkatapos mag-isip sandali, nagpasya rin si Yan Shi na payagan si Cheng Li na umalis. Pumasok si Cheng Li upang ayusin ang mga bagahe ng kanyang nakababatang kapatid, ngunit ayaw na ayaw ni Cheng Li umalis. Sa huli, dahil hindi siya makikiusap na manatili, kinailangan ni Cheng Li na sumunod sa kanyang ama pauwi. Naiwan si Yan Shi na mag-isa dito sa bagong taon. Habang malungkot pa siya, dumating ang kaibigan niyang makulit. Ang tiyuhin na ito ay napakamasayahin at hinila niya si Yan Shi sa labas upang maglaro ng paputok na nagpababa sa kapitbahay na babae. Bago maglaro, binalaan na ni Yan Shi ang tiyuhin na mamumura sila ng kapitbahay na babae. Sinasabi ngang ganoon niya nang magsimulang magalit ang babae dahil hindi pinatulog ng tiyuhin ang sinuman. Inakala niya na titigil na ang kaibigan niya, ngunit lalo pa itong naglaro dahil ito na ang oras upang mapawi ang kalungkutan sa kanilang puso. Sinabi rin ng kaibigan niya kay Yan Shi na isipin na ang mga pagmumura ng kapitbahay na babae kanina ay para sa ama ni Yan Shi upang mapagaan ang kanyang isip. Habang nag-uusap silang dalawa, dumating ang malaking boss ni Yan Shi. Ang kaibigan na iyon ay mainitin ang ulo at balak makipag-away, ngunit pinigilan siya ni Yan Shi at ipinakilala na ito ang kanyang boss. Maya-maya, nagtipon-tipon din ang mga kaibigan niyang kapitbahay dito ayon sa plano at nagkasama-sama silang lumabas. Sa bahay ni Xiang Yuan, sinamantala niya ang pagtulog ng kanyang lolo at tumakas. Kasabay nito, sinamantala rin ng kuya niya ang pagkakataon na lumabas at magdiwang ng bisperas ng bagong taon. Nang dumating siya sa bahay ni Yan Shi, nalaman niyang wala sa bahay ang banal na ito. May lumapit mula sa likuran ni Xiang Yuan, inakala niyang si Yan Shi iyon, kaya lumingon siya upang magbigay ng bulaklak, ngunit nagulat siya dahil si Feng Jun pala iyon. Binuksan niya ang kanyang telepono at nakita niyang nagbabar ang mga kaibigan niya. Pumunta silang dalawa doon at agad na natuklasan ni Yan Shi. Sinisi niya ito sa hindi pagsagot sa kanyang mensahe at tawag.
tumawag. Sinisi naman siya nito dahil sumama siya kay Feng Jun dito sa gabi. Habang nagkakamali pa sila sa isa dito. Nakita ng kuya ni Xiang Yuan ang kanyang nobya na hinipuan kaya agad siyang lumabas at nakipag-away. Ang katapusan ay hindi siya nasaktan, ngunit si Yanxi ay nagtamo ng pinsala dahil sa pagtatanggol kay Xiang Yuan. Nagtago pagkatapos ang dalawa sa isang silid upang maiwasan ang mga tingin mula sa lahat. Nakita ni Xiang Yuan ang kuya niya na naghahanap sa kanya at balak na niyang umuwi, ngunit hinila siya ni Yanxi at hinagkan ang labi niya. Kinabukasan, habang naglalaro si Yanxi ng basketball, kasama ang mga kaibigan sa nayon, dumating si Xiang Yuan. Nag-usap silang dalawa sandali at dahil pakiramdam nila ay kulang sa tamis, naghalikan sila. Sa sandaling ito, nakita sila ng kuya ni Xiang Yuan na sumusubaybay at kumuha agad ng larawan at pagkatapos ay dinala sa lolo nila na ikinagulat nito dahil sa sobrang tapang ng mga kabataan ngayon. Mula ngayon, saan man magpunta ang lolo ni Xiang Yuan, naririnig niyang pinag-uusapan at pinupuri si Yanxi dahil sa pagiging napakagaling nito. Kahit umuwi na siya sa bahay para matulog, napanaginipan pa rin niya ang asawa niya na pinupuri ang lalaking iyon na ikinalungkot niya sa buong magdamag. Kinabukasan sa kumpanya, hindi sinasadyang narinig ni Gao Lang ang ilang tao na nagsasalita ng masama tungkol kay Chen Shu. Plano sana niyang makipag-away, ngunit pinigilan siya ni Xiang Yuan at pinayuhan siyang huwag maging padalos-dalos. Hindi pa rin sumuko si Gao Lang at tumawag siya sa kaibigan niya upang magplano ng pagsuntok sa mga iyon. Nang umuwi na sila, naghanda silang dalawa at naghihintay ng pagkakataon. Agad na sumugod si Gao Lang, ngunit hindi niya inasahan na susuntukin siya ng bodyguard nito. Sinabi ni Chen Shu kay Xiang Yuan ang tungkol sa pangyayaring ito sa kumpanya at nagulat siya na naglakas loob talagang manakit si Gao Lang. Talagang hindi maintindihan ni Chen Shu kung ano ang ginagawa ni Gao Lang dahil ang ganoong pagkilos niya ay labis na nakaapekto sa kanyang trabaho. Nagalit si Xiang Yuan nang marinig niya iyon dahil ginawa iyon ni Gao Lang dahil lang sa gusto niya ng mabuti para kay Chen Shu. Si Gao Lang na nasa ibaba at nakikipag-away ay umakyat din doon para makibalita. Sa oras na ito, sinabi ni Chen Shu na gusto niyang magkaroon ng mas magandang buhay at hindi niya maaaring mahalin ang isang mahirap na tao tulad ni Gao Lang. Napatulala si Gao Lang nang makita siya at umalis na may pagkadismaya. Sa pag-uwi, ikinuwento ni Xiang Yuan ang nangyari kay Yanxi at sinabi niya na normal lang iyon sa pag-ibig. Wala siyang pakialam sa relasyon ng ibang tao. Pinayuhan niya si Xiang Yuan at pagkatapos ay binigyan niya ito ng flying kiss sa labi. Kinabukasan, habang nagtatrabaho pa siya sa kumpanya, nag-text si Yanxi na handa na siyang umalis para sa business trip. Nang makita iyon, tumakbo siya pababa para magpaalam sa kanya. Ngunit pagdating ni Yanxi sa lugar ng trabaho ay nakita niya na nandito rin si Xiang Yuan. Bukod pa rito, sinubukan pa ni Xiang Yuan ang eroplano at pinabantayan at i-report kay Yanxi sa ibaba. Pagbalik sa hotel, dinala ng kuya ni Xiang Yuan si Yanxi sa kanyang silid at sa pagkakataong ito ay dumating din siya. Kumuha pa siya ng dahilan na magtatanong kay Yanxi tungkol sa trabaho, ngunit hindi madaling maloko ang kuya niya, kaya hinila siya pabalik. Sa kabila nito, dahil hindi nakatiis, palihim na pumunta si Xiang Yuan sa silid niya kinagabihan at nagkaroon sila ng isang masayang gabi. Pagbalik ni Xiang Yuan, nakatanggap siya ng balita na nasa ospital ang lolo niya. Dali-dali silang pumunta ng kuya niya doon upang tingnan ang sitwasyon, ngunit buti na lang at ayos lang siya. Nahimatay lang siya dahil sa pagod, ngunit pinayuhan din ng doktor ang pamilya na maging maingat sa kanya dahil sa kanyang katandaan at kahinaan, maaari siyang magkasakit anumang oras. Paglingon niya para tanungin si Xiaobay, nalaman niya na nangyari iyon dahil sa sobrang pagtatrabaho ng lolo niya. Ang nakasanayang masayang anyo niya ay anino lamang dahil marami pa rin ang trabaho niya sa kumpanya. Pinayuhan ni Xiaobay si Xiang Yuan at ang kuya niya na sila na ang pumalit sa kumpanya upang makapagpahinga na ang lolo nila sa bahay at magsaya sa nalalabing bahagi ng kanyang buhay. Hindi inaasahan ni Xiang Yuan na ganoon pala kabusi ang lolo niya at sinisi niya ang sarili niya dahil hindi siya nagbigay pansin dito. Sa kabilang banda, nakabalik na rin si Yanxi kasama si Professor Layang. Sa daan, nakatanggap siya ng tawag na kailangan siyang pumunta agad sa laboratorio. Nagmadali silang dalawa papunta roon, ngunit sa kasamaang palad, nagkaroon ng maliit na aksidente. Si Xiang Yuan naman ay labis na nag-aalala dahil hindi niya makontak si Yanxi. Tinawagan niya si Professor Layang ngunit hindi rin niya makontak kaya labis siyang nabalisa. Kinabukasan, narinig niya ang balita na nasa ospital ito, kaya pumunta siya roon at nakita niya ang nurse na may dalang damit na halos kapareho ng kay Yanxi. Dumating din ang dalawang kasamahan niya at sinabi sa kanya na hindi nag-abala si Yanxi na sabihin sa kanya ang tungkol sa aksidente dahil sa pag-aalala. Nagulat si Yanxi nang makita siya dahil hindi niya maintindihan kung paanong nalaman ni Xiang Yuan na nandito siya. Lumabas siya para magkwento sa kanya, ngunit hindi pa man siya natatapos magsalita ay hinalikan na siya nito ng sunod-sunod. Pagkatapos malaman ang tungkol sa kumpanya ni Xiang Yuan, tumawag siya kay Professor Layang at gusto niyang mag-withdraw sa panayam ng Research Institute dahil mas kailangan niya si Xiang Yuan. Pagkatapos nito, pumunta si Professor Layang para makita si Xiang Yuan at sinabi niya sa kanya ang tungkol dito. Umaasa siya na mapapayuhan niya si Yanxi na bumalik dahil ito ang pagbabago sa buhay niya. Pagkatapos nito, pumunta si Xiang Yuan sa bahay ni Yanxi upang makita kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa Research Institute. Nakita niya na marami na siyang mga badge, ngunit lahat ay para sa grupo at wala ni isa ang personal para sa kanya. Maya-maya, nang bumalik si Yanxi, nakita niya ang kanyang mga kaibigan na kasama niya doon. Nagalit sila nang malaman na hindi siya sumali sa panayam sa Research Institute at pinayuhan siyang huwag magpadala sa babae kung hindi ay maghihirap siya ng husto.
Hindi nakinig si Yan Shai sa sinabi ng iba, kundi sa sarili niya. Ang desisyon niya ay hindi maaaring pigilan ng sinuman kahit pa ng nobya niya. Kinabukasan sa kumpanya, ipinakilala ni Xiao Bai ang bagong technical manager na walang iba kundi si Yan Shai na ikinagulat ni Xiang Yuan. Alam niya na walang silbi ang payo niya sa kanya, ngunit wala na siyang magagawa para baguhin pa ito. Natuwa ang mga kaaway na alam na bumalik na ang kanilang boss at lumipat sila sa trabaho ni Yan Shai. Ngunit ang hindi pagbalik ni Yan Shai sa Research Institute ay ikinagalit ni Xiang Yuan at hindi siya gustong makipag-usap sa kanya. Sinisikap niyang iwasan si Yan Shi para malaman niya ang kabayaran sa hindi pakikinig sa kanyang nobya. Kinabukasan sa ospital, hindi sinasadyang narinig ni Xiang Yuan ang usapan ng kanyang lolo. Nakita niya na nagkakaproblema ang kanyang lolo sa kumpanya dahil sa labis na pagpilit ni Feng Qi ngayon. Nalungkot si Xiang Yuan nang marinig ang kwentong ito, bahagyang nag-aalala para sa kanyang lolo at bahagyang nag-aalala para sa kumpanya. Pagdating niya sa trabaho, nakita niya si Feng Jun na nag-alok sa kanya ng kondisyon kung papayag si Xiang Yuan na pakasalan siya, bubuhayin ng pamilya niya ang kumpanya ng kanilang pamilya. Pagkatapos marinig iyon, agad siyang tumanggi at diretsong sinabi na kahit anong kulang, wag lang siya. Kinagabihan, pag-uwi ni Xiang Yuan, binuksan niya ang kanyang telepono at nakita ang imbitasyon sa isang birthday party. Pumunta siya doon at nakita niya rin si Yan Shai. Dahil alam niyang gusto niya ang crawfish, nag-order siya at binalatan ito para sa kanya. Ngunit ibinigay niya ito kay Feng Jun, kaya naisip nitong nilalait siya, nagalit siya at hinila si Xiang Yuan palabas. Nakita ni Yan Shi ang ginawa niya, kaya lumapit siya, itinulak ito, at ipinagtanggol ang kanyang nobya. Pagkatapos niyang umalis, humarang si Feng Jun sa gitna ng tulay na para bang hinahamon siya kung may magagawa siya. Galit na galit, bumaba si Yan Shi at sinuntok ang lalaking ito ng 2 beses at binalaan siyang lumayo kay Xiang Yuan. Pagkatapos, nagmaneho siya papunta sa harap ng bahay ni Xiang Yuan para hintayin siya. Nagkita silang dalawa, dinala ni Yan Shai si Xiang Yuan sa likod ng kotse at ipinakita sa kanya ang mga regalo na inihanda niya. Sa sobrang gulat at tuwa, masayang kinalimutan ni Xiang Yuan ang lahat at nagkaayos silang dalawa ng maayos. Pagbalik ni Yan Shai sa bahay ni Xiang Yuan, labis siyang namiss nito, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Sa loob ng silid, hindi sinasadyang natuklasan niya na bumili ito ng singsing para sa kanya at tama pa ang sukat na labis niyang ikinatuwa. Sa isip ni Xiang Yuan, naiisip niya ang tanawin na magpo-propose ito sa kanya sa loob ng bahay. Napaka-romantiko talaga. Mabilis siyang naglagay ng lipstick at sa sandaling iyon ay pumasok siya. Nakita iyon ni Xiang Yuan kaya tumayo siya sa harap ni Yan Shi at hinintay siyang mag-propose. Ngunit hindi iyon ang inaasahan niya dahil sinabi lang ni Yan Shi na magba-business trip lang siya ng ilang araw. Talagang kalungkutan iyon ni Xiang Yuan. Pagkatapos ng isang buwan, dumating din ang araw ng paglulunsad ng satellite ng Research Institute. Ngayon, pumunta rin si Xiang Yuan sa pinagtatrabahuhan niya para saksihan ang kaganapang ito. Ngunit sa kasamaang palad ay traffic. Pagdating ng oras ng paglunsad ng rocket, lahat ay naghihintay at nakatutok sa screen ng TV dahil ang sandaling ito ay napaka-emosyonal para sa kanila. Matagumpay na nailunsad ang rocket na naglalaman ng satellite, kaya lahat ay natuwa dahil umabante na naman sila sa modernong teknolohiya. Sa wakas, nakarating din si Xiang Yuan sa harap ng gusali ni Yan Shai. Siya ay kinapanayam at walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang singsing at nag-propose sa kanya sa harap ng maraming tao. Pagkalipas ng ilang taon, nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalan ng Su Yancheng. Ang 3 miyembro ng pamilya ay namuhay ng masaya at puno ng kaligayahan at dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong interes at panonood. Kung nagustuhan ninyo, huwag mag-atubiling mag-iwan ng like at subscribe para magbigay inspirasyon sa akin na gumawa pa ng maraming bagong video. Paalam na at magkita tayong muli sa susunod na mga video.